Nagsisimula ang kwento sa loob ng ingrandeng bulwagan ng pamilya Lin, kung saan nakahandusay ang ating bida na walang malay sa malamig na sahig. Napansin siya ng ilang taong nakatayo sa malapit at sumigaw sa takot. Hoy, buhusan niyo ng malamig na tubig. Bilis! Pagdampi pa lang ng tubig sa kanyang mukha, bigla siyang nagising at sumigaw, lintik. Mahuhuli na ako sa opisina. Nang marinig ito, lalong nag-init ang ulo ng kanyang ama. Sa isang boses na parang kulog, bumulyaw siya, wala kang kwentang bata. Aaminin mo ba ang pagkakamali mo o hindi? Pero ang ating kaawa-awang bida ay mukhang litong-lito. Tinitigan niya ang lahat at nagtanong, sino kayo? At nasaan ba ako? Pagkasabi niya noon, nagalit ang isa pang lalaking nakatayo sa malapit. Nagkukunwari pa ang gagong to. Tama na ang salita. Tatapusin ko siya sa isang hampas. Agad niyang binunot ang kanyang espada at sumugod habang sumisigaw, tingnan mo ang espada ko. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nang makita ito, labis na natakot ang ating bida. Wow! Hoy! Seryoso na to. Pero sa mismong sandaling iyon, humarang ang kanyang ama at pinigilan ang atake. Nagulat ang galit na lalaki. Patriarch Lin, anong ibig sabihin nito? Agad na sinubukan ni Patriarch Lin na pakalmahin siya. Master Su, sandali lang po. Ibaba mo ang iyong espada. Samantala, dali-daling nagtago ang ating bida sa likod ng kanyang ama at nagsabing, Hoy, pre. Sinasabi ko sa'yo, iligal ang pagpatay. Arestuhin ka ng pulis. Nang marinig na tawaging matanda, namula sa galit ang mukha ni Patriarch Su. Matanda? Tinawag niya akong matanda. Sinubukan ni Patriarch Lin na ayusin ang sitwasyon ng may pagkailang. Tingnan mo, kasalanan talaga ng aming pamilya. Hayaan mo muna akong tanungin siya. Pagkatapos niyan, sayo na ang walang kwentang anak na ito para gawin ang kahit anong gusto mo. Pero hindi kontento si Patriarch Su at sumigaw muli, ikaw na maruming paslit. Ngayong araw, siguradong patay ka na, mabilis na idinagdag ni Patriarch Lin. Master Su, kumalma po kayo. Pakinggan niyo man lang muna siya. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay suminghal si Patriarch Su. CJ. Tignan natin kung anong klaseng drama ang ginagawa nyo. Ang ating bida, na wala pa ring alam, ay muling nagtanong. Teka, anong pamilya Lin? Anong pamilya Su? Seryoso, wala akong maintindihan. Ngumisi si Patriarch Su. Tingnan mo siya, nagkukunwaring nawala ng alaala. Ano pang silbi ng pagtatanong sa kanya? Patay na lang itong si Lin Bei. Nang marinig ito, dali-daling sinubukan ng bida na ipagtanggol ang sarili. Kuya, maling tao ang nahuli mo. Wala akong ginawang masama, seryoso. Pero bigla, isang matinding sakit ang sumabog sa loob ng kanyang ulo. Lintik, parang mabibiyak ang ulo ko. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumuhos sa kanyang isipan ang mga hindi pamilyar na alaala. Nakakita siya ng mga sulyap ng nakaraan. Ang araw na ipinanganak si Lin Bei, si Patriarch Lin na nakangiti sa tuwa. Pagkatapos ay mga eksena ng pagsasanay noong bata pa. Tumayo ka ng maayos. Panatilihing tuwid ang iyong likod. Marami pang alaala ang sumunod. Si Lin Bei na tumatanda, nagiging tamad at spoiled. Pinapagalitan siya ni Patriarch Lin. Palaboy-laboy ka lang buong araw. Walang disiplina, walang kinabukasan. At si Lin Bei na tumatawa lang ng walang pakialam. Pagbalik sa kanyang katinuan, bumulong ang bida sa gulat. Teka, nag-transmigrate ba ako? Napagtanto niya na ang mga alaala sa kanyang isipan ay pag-aari ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Pagkatapos ay isang malabong eksena mula kagabi ang lumitaw sa kanyang isipan. Sandali, galing ba to kahapon? Naalala niya ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Yifan, isang magandang babae, at ang kanyang sarili, isang spoiled na mayamang binatang amo. Bakit parang pamilyar ang lahat ng ito? Naalala niyang narinig, kalma ka lang, baby, relax. Galit ang babae, wala sa tamang pag-isip, at tila may masamang nangyari pagkatapos noon. Habang unti-unting lumilinaw ang katotohanan, namutla siya. Naku po, huwag mong sabihing may ginawa talaga akong karumal-dumal. Nang makita ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, galit na sumigaw si Patriarch Lin, Hoy. Bakit ka nakangiti habang inaalala ang lahat ng ito? Kasabay nito, tuluyan nang nawala sa sarili si Patriarch Su. Hayop ka, mamatay ka na. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang espada, ngunit sinalag siya ni Patriarch Lin gamit ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwalang nakatitig ang ating bida. Lintik, nasalo niya ang espada gamit lang ang kamay. Pagtingin sa paligid, biglang naging pamilyar ang lahat. Itong plot, itong setting, huwag mong sabihin sa akin. Tumama sa kanya ang katotohanan na parang kidlat. Ako ang kontrabida, hindi ba? Naalala niya ang hindi mabilang na mga nobelang nabasa niya. Isang cannon fodder na kontrabida na nanggugulo sa babae ng bida, at pagkatapos ay dudurugin lang sa ilalim ng mga paa ng bida. Namutla ang kanyang mukha sa takot. Isip utak, isip. Kung magpapatuloy ito, siguradong tatagain ako sa dalawa ng matandang iyon sa harap ko. Sa kabilang banda, galit na sumigaw si Patriarch Su kay Patriarch Lin. Matandang walang hiya, bitawan mo ako. At sa sandaling iyon, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Biglang nagsimulang magliwanag ang katawan ni Lin Bei. Isang asul na screen ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Babala, nasa panganib ang buhay ng host. Family Air Spending System, matagumpay na na-load. Nang makita ang asul na screen na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Lin Bei.
Huwag mong sabihin, ito ba ang maalamat na system na nakukuha ng bawat transmigrator? Sa wakas, na-activate na ba ang mga cheat ko? Sa sandaling yon, nagbago ang interface ng system. Natukoy ang host na nasa panganib na nagbabanta sa buhay. Emergency plan na-activate na. Ipinapamahagi ang newbie gift pack. Agad na pinindot ni Lin Bei ang screen. Inanunsyo ng system, binabati kita, host. Nakatanggap ka ng 200 milyon spirit stones. Lahat ay naideposito na sa system inventory. Nagpatuloy ang system, pakiusap na lutasin ang krisis ng Child of Destiny. Kumita ng Destiny Points para ma-unlock ang mga susunod na gantimpala. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang misyon. Layunin ng misyon, lutasin ang krisis sa paghihiganti ng Patriarch ng pamilyang Su at piliting umurong ang kalabang panig. Gantimpala, 5 volume ng Heaven Rank Sword Cultivation Methods. Isang recording stone na naglalaman ng ebidensya na na-frame up ang orihinal na katawan. Ngunit sa sandaling mabasa ni Lin Bei ang parusa sa pagkabigo, halos lumabas ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Parusa sa pagkabigo, kamatayan sa kamay ng Patriarch ng pamilyang Su. Lintik. Nagmura si Lin Bei sa kanyang isipan. Ang pagkabigo ay nangangahulugang kamatayan. Kahit bigyan mo pa ako ng bundok-bundok na spirit stones, anong silbi kung hindi naman ako mabubuhay para gastusin ang mga ito? Samantala, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Patriarch Su. Masama siyang tumingin kay Patriarch Lin at nagbanta. Matandang Lin, umalis ka sa daraanan ko. Kung hindi, maglalaban ang pamilyang Su at pamilyang Lin hanggang sa maubos ang isang panig. Nang marinig ito, nabalisa si Patriarch Lin at lumingon kay Lin Bei. Wala kang kwentang bata ka. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Patriarch Su. Ngunit sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Lin Bei na may bahid ng kumpiyansa. Patriarch Su, inaamin kong nagkamali ako kay Miss Su, ngunit naniniwala pa rin akong malulutas ang sitwasyong ito. Nang uyam na tumawa si Patriarch Su. Lutasin? Napakabuti. Bata, mas mabuting may paraan ka para iligtas ang sarili mo kung hindi, gagawin kong napakasakit ng iyong kamatayan. Kalmadong sumagot si Lin Bei, simple lang. Bibilhin ko ang buhay ko gamit ang Spirit Stones. Natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas si Patriarch Su. Bibilhin ang buhay mo. Pamilyang Lin, hindi ba't nagiging masyado na kayong mayabang? Walang pag-aalinlangan, sabi ni Lin Bei, 1,000,000 Spirit Stones. Lahat ng naroroon ay agad na natulala. Nagpanik si Patriarch Lin. Bata ka. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang 1,000,000 ay ang kita ng pamilyang Lin sa loob ng 10 buong taon. Nagdilim ang ekspresyon ni Patriarch Su. 1,000,000 lang. Masusukat ba sa pera ang dignidad ng anak ko? Nang makita ang pagtanggi niya, inisip ni Lin Bei sa sarili, hindi sapat. Mukhang minaliit ko ang presyo. May matalinong ngiti, itinaas niya muli ang kanyang kamay. Kung gayon, paano ang 5,000,000 Spirit Stones? Sa isang iglap, kumislap ang kasakiman sa mga mata ni Patriarch Su, ngunit mabilis niya itong pinigilan. 5,000,000? Ang pamilyang Su ay isang pamilya ng mga sword cultivator. Ang dangal at karangalan ay dumadaloy sa aming dugo, galit niyang sigaw. Huwag mong pag-usapan ang 5,000,000. Kahit na maglabas ka pa ng 1,000,000, 0,000, 0,000 o 100,000,000, hinding-hindi kita patatawarin. Hinugot niya ang kanyang espada at umungol, riding Wayne sword. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Bei. Kung hindi sapat ang 5,000,000, paano naman ang 100,000,000? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, isang ulan ng nakasisilaw na spirit stones ang biglang bumuhos sa bulwagan. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Patriarch Su. Ano ito? Ang napakalakas na aura ng hindi mabilang na spirit stones ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Talaga bang 100,000,000 spirit stones ang mga ito? Kahit si Patriarch Lin ay natulala. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming spirit stones ng sabay-sabay. Sumigaw sa hindi paniniwala ang mga elder sa malapit, imposible. Saan nakuha ng batang ito ang napakaraming spirit stones? Si Patriarch Su, na nakaupo pa rin sa sahig, ay nanginginig na nagtanong, ibig mong sabihin, lahat ng spirit stones na ito ay para sa pamilyang Su. Maginhawang umiti si Lin Bei. Tama. Pagkatapos ay sinadya niyang idagdag, ngunit dahil si Patriarch Su ay isang taong may matibay na prinsipyo at dangal, baka pakiramdam nito ay medyo mababa. Tama. Sa loob-loob niya, nakahinga ng maluwag si Lin Bei. Ang 100,000,000 ay 100,000,000 pa rin. Hanggat ako'y buhay at may system, makakakuha ako ng walang katapusang spirit stones. Nagkunwari siyang kukunin pabalik ang mga bato. Kung gayon, babawin ko na lang ang mga ito. Bigla, hinawakan ni Patriarch Su ang kanyang kamay. Sandali. Teka lang. Sa sandaling hawakan niya ang kamay ni Lin Bei, isang matinding labanan sa isipan ang nagsimula sa loob ni Patriarch Su. Kalma, Susikhen. Huwag kang bibigay. Sinira ng gagong ito ang karangalan ng anak mo. Pero napapatingin ang kanyang mga mata sa bundok ng mga spirit stones. Pero iyon ay buong 100,000,000 spirit stones. Dahil dito, ang pamilyang Su ay aangat sa di inaasahang taas. Pagkatapos ay naalala niyang muli ang kanyang anak na babae. Maitutumbas ba ang 100,000,000 spirit stones sa isang hibla lang ng buhok ng anak ko? Ngunit mas lalong lumalakas ang kanyang kasakiman. Pero sobra-sobra talaga ang alok niya. Sa wakas ay nagsalita siya sa diplomatikong tono.
Sinabi ko na, kahit mag-alok ka pa ng 100 milyon, hindi kita patatawarin. Pero pagkatapos ay binago niya ang kanyang sinabi. Gayunpaman, ang pamilyang Su at pamilyang Lin ay magkaibigan na sa loob ng maraming henerasyon. Hindi natin maaaring sirain ang relasyong ito ng ganoon kadali. Nagpatuloy siya, ang pagkitil ng buhay dahil dito ay maaaring sobra na nga. Hindi ko ito ginagawa para sa mga spirit stones. Pagkatapos ay kinuha niya lahat ng spirit stones at inanunsyo ang kanyang desisyon. Iuwi ko ang aking anak na babae upang magpahinga ngayong araw. Bata, Lin, sa lohika at emosyon, may utang kang paliwanag sa aking anak. Binibigyan kita ng 3 araw para pumunta sa aming tahanan at humingi ng tawad. Habang papalayo, lihim siyang nag-isip ng may konsensya. Patawad, anak. Para sa kinabukasan ng pamilyang Su, hahayaan na lang kitang magdusa sa hinanakit na ito. Sa sandaling pag-alis niya, muling kumislap ang system sa harap ni Lin Bei. Binabati kita, host. Misyon natapos. Mga gantimpalay na tanggap, 5 tomo ng Heaven Ranks Wordao Cultivation Methods, recording stone na may ebidensya ng paninira, lahat ay nailagay na sa system inventory. Huminga ng malalim si Lin Bei. Sa wakas, naligtas din ang munti kong buhay. Ngumisi siya. Oh, tapos na pala ang misyon. Tignan ko nga kung ano ang susunod. Agad na inanunsyo ng system na may bagong misyon na inilabas. Layunin ng misyon, hanapin ang taksil sa pamilya at pag-isahin ang kapangyarihan ng pamilya. Gantimpala sa pagkumpleto, 200 milyon spirit stones. Parusa sa pagkabigo, mapuksa sa isang gabi ng anak ng tadhana. Sakto namang lumapit si Patriarch Lin kay Lin Bei at nagtanong ng gulat, "Hoy, pasaway kang bata ka. Saan mo nakuha ang ganyang karaming spirit stones? At sabihin mo sa akin ng tapat, ibibigay mo ba talaga lahat yan sa pamilyang Su? Wala ka man lang bang tinirang kaunti para sa sarili mong ama?" Sa kabilang banda, ang Great Elder ay nakatayo doon na nag-aalab sa selos at galit. Peste, tiniis niya talaga lahat ng ito. Pagong ba talaga si Su Shimao? Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata ng may pagdududa, ngunit tiyak na may problema sa pinanggalingan ng mga spirit stones na ito. Tingnan natin kung paano siya ibubunyag ng matandang ito. Bigla siyang sumigaw ng malakas, "Lin Bei, tinutulak mo ang buong pamilyang Lin patungo sa kapahamakan." Naguguluhan si Patriarch Lin. "Great Elder, anong ibig mong sabihin dyan?" Ngumisi ang Great Elder at nagpaliwanag, 100 milyon spirit stones. Kahit ibenta pa natin ang buong lungsod ng Fengqi, hindi tayo makakalikom ng ganyang kalaking pera. Sa tingin ko ay ninakaw mo ang mga spirit stones na ito mula sa isang makapangyarihang nilalang. At dahil sa iyo, ang pamilyang Lin ay nahaharap ngayon sa ganap na pagkalipol. Pero hindi man lang nataranta si Lin Bei. Sa halip, kalmado siyang bumuelta, "Matanda, sabihin mo nga sa akin, sa loob ng 100 milyon ng lungsod ng Fengqi, sinong tinatawag na makapangyarihang tao ang kayang maglabas ng 100 milyon spirit stones?" Nainis ang Great Elder. "Sino ba namang nakakaalam kung saan mo yan ninakaw? Ano pa man, walang ganyang kayamanan ang pamilyang Lin. Talagang kahina-hinala ang pinanggalingan ng iyong mga spirit stones." Bahagyang ngumiti si Lin Bei. Nakakatuwa naman ang mga sinabi ng Great Elder. Pero paano kung sabihin kong ang 100 milyon spirit stones na ito ay ibinigay sa akin ng mismong makapangyarihang tao na tinutukoy mo? Nangutya ang Great Elder. "Okay lang na lokohin mo ang mga tagalabas, Lin Bei, pero huwag mong lokohin ang sarili mo. Alam ng lahat sa pamilyang Lin ang pagkatao mo. Sino naman ang magpapakita ng ganyang kabaitan sa isang tulad mo?" Agad na sumagot si Lin Bei ng may lohika. "So ayon sa Great Elder, ako, si Lin Bei, isang walang kwentang playboy, ay may kakayahang magnakaw ng spirit stones mula sa isang batikang cultivation expert nang hindi man lang nila napapansin. Makatwiran ba yon?" Agad na natigilan ang Great Elder. "Iyan." Tumango rin si Patriarch Lin. "Tama. Nakakatakot ang kakayahang makaramdam ng isang makapangyarihang cultivator. Paano naman makakapagnakaw si Lin Bei sa ganoong tao? Hindi ba't kalokohan ito?" Mabilis na sumang-ayon si Lin Bei. "Tama. Talagang tama." Nang makitang bumabaliktad ang sitwasyon laban sa kanya, nagbago ng tono ang Great Elder. "Iniisip ko lang naman ang kapakanan ng pamilyang Lin. Dahil hindi naman pala ninakaw ang iyong mga spirit stones, natural na wala akong tutol." Ngunit sa kaloob-looban niya, kinakabahang nag-isip, may nagkagusto na bang makapangyarihang nilalang sa Lin Bei na ito? Sa sandaling iyon, biglang binago ni Lin Bei ang kapaligiran. "Great Elder, natanong mo na ang iyong mga tanong. Ngayon, ako naman." Tinitigan niya ito ng matalim. "Wala akong dating sama ng loob sa'yo. Kung gayon, bakit napaka-agresibo mo sa akin ngayon?" Agad na ipinagtanggol ng Great Elder ang kanyang sarili. "Bilang isang elder ng pamilyang Lin, lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya. Malinis na malinis ang aking puso." Pero sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang pagpawisan. "Buti na lang at nag-ingat ako kagabi. Si Lin Bei lang at ako ang nandoon. Hanggat hindi ako maamin, ano ang magagawa niya sa akin?" Sarkastikong tumawa si Lin Bei. "Puro kasigaw ng kapakanan ng pamilya. Kung gayon, bakit mo sinubukang i-frame ako at ilagay sa panganib ang pamilyang Lin?" Pagkatapos ay humarap siya sa lahat ng naroroon at kumpiyansang nagpahayag.
Ang pagbibigay ng 100 milyon Spirit Stones sa pamilyang Su ay paraan ko ng paghingi ng tawad kay Miss Su, pero hindi ibig sabihin na kahit sino ay pwedeng i-frame ako at basta na lang umalis. Sa puso niya, nagdarasal siya, "System, bigyan mo ako ng lakas." Nakasalalay ang lahat sa kung gaano kapanipaniwala ang ebidensyang ibinigay mo sa akin. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang kumikinang na recording stone. Ang tunay na may sala kagabi ay ibang tao. Narito ang ebidensya. Pakiusap, manood ang lahat. Nagsimula na ang recording. Sa loob ng projection, tinanong ni Lin Bei ang Great Elder. "Great Elder, sa tingin niyo po ba magugustuhan ni Miss Su ang Sword Dao cultivation method na binili ko para sa kanya?" Ngumiti ang Great Elder, ang babaeng iyon, si Sumuji ay nahuhumaling sa Sword Dao. Siguradong magugustuhan niya iyon. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Kung nag-aalala ka, kunin mo na rin itong sachet. Ito ay tinatawag na Heavenly Fragrance Orchid. Ang bango nito ay sariwa at elegante." Nagpatuloy siya, "Naimbestigahan ko na. Paborito ni Miss Su ang amoy ng mga orkidya. Kung ibibigay mo sa kanya ang sachet na ito, mas magugustuhan ka niya." Masayang sumagot si Lin Bei sa recording, "Magaling. Maraming salamat po, Great Elder." Natapos ang recording. Itinaas ni Lin Bei ang sachet. Ito ang parehong sachet na ipinakita sa recording. Kalaunan, nalaman kong hinaluan pala ito ng soul hooking grass. Ang patuloy na pagkalanghap nito ay nakakalito sa isipan at nagiging dahilan para mawalan ng kontrol ang isang tao. Nang marinig ito, humalakhak si Patriarch Lin. "Alam ko na. Ang walang kwenta kong anak ay maaaring pasaway, pero hindi siya bababa ng ganito." Napasinghap din ang ibang mga elder. Nagkamali ba tayo ng pagkakilala kay Lin Bei sa buong panahon? Namutla ang mukha ng Great Elder, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Kailan pa ni-record ng batang ito ang lahat ng to? Paano ako tatakas ngayon? Hindi. Kailangan kong makaalis dito. Nang makitang sinusubukan niyang gumalaw, umungol si Patriarch Lin. "Great Elder, saan ka sa tingin mo pupunta?" Agad siyang sumugod. "Huwag mo nang isipin pang tumakbo. Naglakas loob kang i-frame ang anak ko." Walang awa siyang binugbog ni Patriarch Lin. "Ngayong araw, ako mismo ang papatay sa iyo." Matapos siyang bugbugin ng husto, inanunsyo ni Patriarch Lin sa lahat. Nag-frame ang Great Elder ng isang miyembro ng sarili niyang pamilya. Bilang Patriarch ng pamilyang Lin. Sa pamamagitan nito, inaalis ko siya sa kanyang posisyon at inuutos na itapon siya sa piitan. Sa parehong sandali, tumunog ang system notification sa isipan ni Lin Bei. "Binabati kita, host. Nakumpleto ang misyon. Gantimpala, 200 milyon Spirit Stones, idineposito sa inventaryo. Ang bagong misyon ay ilalabas mamaya." Ang host ay maaaring gumala ng malaya sa ngayon. Bago siya kalagkarin palayo, napabuntong hininga sa pagkatalo ang Great Elder. "Lin Bei, kahanga-hanga ang iyong mga pamamaraan. Inaamin ko ang aking pagkatalo. Pero kung may ebidensya ka, bakit hindi mo ito inilabas ng mas maaga?" Matalinong sumagot si Lin Bei. "Kung inilabas ko ang recording stone sa simula pa lang, iisipin ni Patriarch Su na nagdadahilan lang ako at mas magagalit pa sa akin. Tutal, nangyari na ang insidente. Di ba?" Nang marinig ito, sumabog ang isipan ng Great Elder. Hindi ito tama. Nanginginig siya sa takot. Kung alam niya ang lahat mula pa sa simula, bakit isinuot pa rin niya ang sachet na yon? Huwag mong sabihin. Sinadya niyang gawin ang larong ito para makuha ang tiwala ng pamilyang Su. Napakakilabot na sabuatan. At sa gayon, kinaladkad ng mga bantay ng pamilya ang sumisigaw na Great Elder papunta sa piitan. Natanggap na ng Great Elder ang kanyang parusa, ngunit hindi pa rin kontento ang ibang mga elder na naroroon. Humarap sila kay Lin Bei at seryosong sinabi, "Sige, naasikaso na ang Great Elder. Pero ngayon ikaw naman, Lin Bei. Dapat mong ipaliwanag ng malinaw ang lahat tungkol sa mga Spirit Stones na iyon." Idinagdag ng isa sa kanila na may mabigat na tono. "Ibinigay mo ang buong 100 milyon Spirit Stones sa isang tagalabas ng ganoon na lang. Ngayon, ang pamilyang Su ng Fengqi City ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa. Lin Bei, napakabata mo pa. Kumilos ka nang hindi man lang nag-iisip." Nang marinig ang kanilang mga sermon, hindi man lang nataranta si Lin Bei. Sa halip, kaswal siyang naglabas ng mas marami pang Spirit Stones at sinabing, "Oh, sinong nagsabi sa inyo na 100 milyon lang ang mayroon ako?" Nang makita ang mas maraming nakakasilaw na bato na lumitaw, nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Patriarch Lin. "Napakahusay. Anak ko, alam kong hindi ka ganoon kahangal." Isang elder ang nagtanong ng hindi makapaniwala, "Mayroon pa ba talaga?" "Lin Bei, posible bang may kilala ka talagang isang dakilang makapangyarihan?" Huminga ng malalim si Lin Bei at misteryosong sumagot, "Hindi ko pwedeng sabihin. Talagang wala akong pwedeng ibunyag." Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ang lahat ng mga elder sa kanilang sarili. Karaniwan, ang mga makapangyarihang eksperto ay ayaw magpakita sa harap ng iba. Kung titingnan ang kilos ni Lin Bei, siguradong may nakakatakot na cultivator na sumusuporta sa kanya. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa pamilyang Lin. Maging si Patriarch Lin ay napaisip ng malalim. Ang ating pamilyang Lin ay isang sangay lamang ng Lin clan sa gitnang rehiyon. Huwag mong sabihing nakakilala ang walang kwentang anak na ito ng isang eksperto mula sa pangunahing clan. Habang tinitingnan ang kanilang mga seryosong ekspresyon, nalito si Lin Bei sa loob-loob niya. Ano ba ang iniisip ng mga taong ito?
Naisip niya sa sarili. CJ, marami ang 100,000,000 spirit stones, pero hanggat patuloy akong lumulutas ng mga krisis, patuloy akong bibigyan ng system. Kumpara sa mga batong ito, ang kailangan ko ngayon ay ang karapatang magsalita sa loob ng pamilyang Lin. Pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang kondisyon sa harap ng lahat. Gayunpaman, hindi maaaring kunin ng pamilya ang 100,000,000 spirit stones na ito ng libre. Mayroon akong isang maliit na kondisyon. Tumingin siya sa paligid at malakas na sinabi, mula ngayon, gusto kong isa lang ang boses sa pamilya Lin. Sino ang kasama ko at sino ang laban sa akin? Nang marinig ito, halos atakihin sa puso si Patriarch Lin. Sa isip niya, sumigaw siya, gusto talagang agawin ng Onfilio na ito ang posisyon ko bilang Patriarch. Ilang beses ko na siyang binugbog noon. Kung siya ang magiging Patriarch, tapos na ang buhay ko. Samantala, sinulyapan siya ni Lin Bei at naisip, base sa insidente sa Great Elder, malinaw na hindi lubos na kontrolado ng ama kong ito ang pamilya. Para manalo sa mga laban sa labas, kailangan ko munang patatagin ang sitwasyon sa loob ng bahay. Kaya kailangan kong tiyakin na mananatili siya sa pwesto ng Patriarch. Sinubukan siyang kumbinsihin ng mga elder. Lin Bei, ang pagpapatakbo ng pamilya ay hindi lang tungkol sa mga spirit stone. Ang pamamahala at pamamahagi ng ganyang kayamanan ay hindi madaling gawain. Nagtatakang tumingin si Lin Bei. Ipamahagi? Bakit ipamamahagi? Tapos inosente niya silang tinuro. Hindi ba para sa inyong lahat ng mga elder ang mga spirit stone na ito? Nang lumabas ang mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ng bawat elder. Lahat para sa amin? Sumagot si Lin Bei ng puno ng angas. Siyempre. Kung para ito sa kaban ng yaman ng pamilya Lin, diretsyo ko na sana itong ipinadala sa bodega. Bakit ko pa ilalabas dito? Nang marinig ito, isang elder ang tuwang-tuwang sumugod, hinawakan ang kamay ni Lin Bei at buong pagmamalaking sinabi, alam ko na mula pa sa simula. Itong batang si Lin Bei ay may tunay na talento. Sa pagtingin sa kanya ngayon, mukha talaga siyang isang anak ng langit na ipinadala ng kalangitan. Naging ganado rin ang ibang mga elder. Anong pinagsasabi mo? Mula ngayon, tawagin siyang Patriarch Lin, sinumang kumalaban kay Patriarch Lin Bei ay ako muna ang haharapin. Nang makita ang napakalaking suporta, tuluyang natigilan si Lin Bei. Kung ganito ang iniisip ng mga elder, edi, syempre, maganda yon. Pero sa isip niya, sumigaw siya, teka. Ano? Ginawa nila akong Patriarch. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay sa pagkataranta. Hindi. Ayokong maging Patriarch. Isang elder ang umiti ng may alam. Naiintindihan ko. Para sa forma, si Patriarch Lin pa rin ang opisyal na pinuno, pero ang tunay na kapangyarihan ay sayo. Mas ligtas ang paraang ito. Pagkatapos nyon, pinalibutan ng lahat si Lin Bei ng may respeto, at ganoon na lang, opisyal siyang naging namamahala sa buong pamilya Lin. Nang makita ito, napahawak na lang sa ulo ang kanyang kaawang-awang ama sa pagkadismaya. Tapos na ang pamilya Lin. Tanging nakatayo lang doon si Lin Bei na pinagpapawisan sa gulat. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang silid, nakahiga siya sa kama at nag-isip, seryoso, ano ba ang hindi naintindihan ng mga taong ito? Paano ako nauwi sa pagiging Patriarch? Napabuntong hininga siya. Hay, dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, wala na yata akong pagpipilian, kundi tanggapin ang pagkakakilanlang ito bilang namamahala sa pamilya Lin. Tapos bigla niyang naalala ang isang mahalagang bagay. Teka nga pala, hindi ko pa pala alam ang eksaktong mga function ng system. System, ipakilala mo ang lahat ng iyong function. Agad na kumislap ang screen. Ang system na ito ay idinisenyo para lumikha ng isang matatag at ligtas na lying-flat environment para sa host, nagbibigay ng very automatic cultivation. Destiny Points Gacha, foresight mula sa Destiny Points, pag-publish ng mission, at iba't ibang auxiliary function. Makukuha ang mga Destiny Points sa pamamagitan ng mga misyon. Kasalukuyang Destiny Points, plus 100. Nang marinig ang salitang propesya, tuwang-tuwang napatalon si Lin Bei. Propesya. Let's. Ibig sabihin ba niyan, nakuha ko na ang buong script ng maaga. Ngayon, pwede na talaga akong mag-leaflet ng walang anumang tensyon. Agad niyang sinabi, system, mabilis kang maghanap ng VE cultivation method para sa akin. Tumugon ang system ng walang pagkaantala. Natagpuan na ang cultivation method. Nagsimula na ang automatic VE cultivation. Ang pagsusumikap ay para sa iba. Kailangan lang humiga at mag-relax ng host. Habang nararamdaman ang makalangit na ginhawa, tamad na humiga si Lin Bei sa kama at mumiti. Ang mga araw ng paglaliflat ay napakasimple at nakakainip. Kinabukasan, lumipat ang eksena sa tirahan ng pamilya Su kung saan nag-aalab sa tensyon ang kapaligiran. Isang binata ang nagdabog sa mesa sa galit at sumigaw, Ama, bakit mo hinayaang pumunta rito ang gagong si Lin Bei? Karapat-dapat ba siyang tumapak sa bahay natin? Ito si Su Qingshan, ang pangalawang young master ng pamilya Su. Namumula ang mukha niya sa galit habang nagpatuloy siya. Sa oras na tumapak siya sa pangunahing tarangkahan bukas, tatadtarin ko siya at ipapakain sa mga aso. Nang makita ang hindi mapigilang galit ng kanyang anak, napabuntong hininga si Patriarch Su at mahinahong nagsalita. At ano pagkatapos? Maglalaban hanggang kamatayan ang pamilya Su at pamilya Lin at parehong panig ang mawawasak. Ang mga spirit stone na yon ay bayad pinsala mula sa pamilya Lin.
Sapat na ang kanilang sinseridad. Wala akong ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Kaya ama, ipinagbili mo ba ang sarili mong anak na babae para sa mga Spirit Stone? Napalingon ang lahat sa gulat. Dumating na si Su Miaoy. Patriarch Su, tanong nila. Anak, kailan ka pa dumating? Matalas siyang sumagot. Mula noong sinabi sa akin ng nakababatang kapatid ko na darating ang bastos na si Lin Bei para makipagkita sa atin. Sinubukan siyang pigilan ni Su Qingshan. Pero pinutol siya ni Miao. Qingshan, salamat sa pagsasalita para sa akin. Naiintindihan ko ang mga paghihirap ni ama. Kumpara sa personal kong karangalan, mas mahalaga ang kinabukasan ng pamilya Su. Pagkatapos, naging kasing lamig ng yelo ang kanyang ekspresyon habang napuno ng pagnanasang pumatay ang kanyang mga mata. Pero pagdating sa pagpapatawad kay Lin Bei, hinding-hindi. Ang bastos na lalaking iyon, naglakas loob na gamitan ako ng ganoong panlilinlang. Kahit mamatay ako, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Ang kanyang nakamamatay na aura ay nagpanginig sa mag-ama. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na si Lin Bei ay patay na sa kanyang puso. Biglang hinugot ni Miao Yi ang kanyang espada at itinatapat sa sarili niyang lalamunan. Kung susubukan akong pigilan ni ama, mas mabuti pang mamatay na lang ako ngayon din. Nagpanik si Patriarch Su. Anak, ibaba mo ang espada. Hindi ka pipigilan ni ama. Hahayaan kitang maghiganti. Sumpaman, ibabalik natin agad ang Spirit Stones ng pamilyang Lin. Nang marinig ito, bahagyang kumalma si Miao Yi. Talaga? Talagang totoo. Mas totoo pa sa ginto, deklara ng Patriarch. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang boses. Ipasa ang aking utos. Mag-ipon ng mga kagamitan at maghanda para sa digmaan laban sa pamilyang Lin. Bukas, pagdating ni Lin Bei, hulihin siya bilang bihag. Samantala, pabalik sa pamilyang Lin, mahimbing pa ring natutulog si Lin Bei habang umaalingaw-ngaw ang system sa tabi niya. Progreso ng cultivation, 0.1%. Bigla, babala. Napabalikwas ng bangon si Lin Bei. Buwisit, anong nangyari? Sumagot ang system. Dahil sa pakikialam ni Su Miaoy, nagpasya ang patriarch ng pamilyang Su na ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti sa iyo. Namutla ang mukha ni Lin Bei. Kung hindi ako makakapag-cultivate, paano ako lalakas habang nakahiga lang? Hindi. Bagong misyon, bilis, sabihin mo sa akin ang bagong misyon. Malamig na tumugon ang system. Paghatol sa misyon, nabigo. Ang Heaven Ranks Worldly Cultivation Manuals na ipinagkaloob bilang gantimpala ay agarang babawin ngayon. Ang very cultivation ay suspendido hanggang makumpleto ang bagong misyon. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Lin Bei ang mga detalye ng misyon. Teka, kailangan naming maging magkaibigan ni Su Miao mula sa pagiging magkaaway. Gusto akong tagtarin ng babaeng yon at ipakain sa mga aso. Layunin ng misyon, alisin ang intensyong pumatay ni Su Miaoy at lutasin ang pagkagalit. Gawing kaalyado ang mga kaaway. Gantimpala, 1,500 destiny points. Parusa sa pagkabigo, tatadtarin ka ni Su Miaoy. Ang eksena ay bumalik sa tahanan ng mga Su. Masamang nakatingin si Miaoy sa langit nang mapansin niya ang ibong lumilipad mula sa direksyon ng pamilyang Lin. Ang ibong iyan ay galing sa teritoryo ng Lin. Patayin yan. Sa sumunod na segundo, ang kawawang ibon ay tinamaan. Tiniyak sa kanya ni Patriarch Su, anak, huwag kang mag-alala. Hintayin mo lang na dumating si Lin Bei. Kapag ibinasag ko ang aking tasa bilang hudyat, 500 sword cultivators ang sabay-sabay na atake. Kahit si Lin Tianqiao pa mismo ang dumating, hindi niya makikilala ang bangkay ng kanyang anak. Tiningnan siya ni Miao ng malamig at pulang-pulang mga mata. Hayaan mo akong magbigay ng unang tama. Nakakatakot ang kanyang intensyong pumatay. Sa sandaling iyon, isang utusan ang nagmamadaling pumasok. Patriarch, dumating na si Lin Bei. Si Patriarch Suon ay naningkit ang mga mata. Papasukin siya. Habang pumapasok si Lin Bei sa mga tarangkahan, naramdaman niya ang nakakasakal na nakamamatay na kapaligiran at kinakabahang naisip, talagang tama ang impormasyon ng system. Gusto talaga akong patayin ni Su Miao. Pero kung hindi ko makukumpleto ang misyon, mamamatay din naman ako. Mukhang wala akong pagpipilian. Kailangan kong harapin ito ng direkta. Si Lin ay nawawala pa rin sa pag-iisip ng bigla. Si Su Qingshan ay sumugod sa kanya sa galit, ang espada ay kumikislap na parang kidlat. Hayop ka, ipaghihiganti ko ang kapatid ko ngayon. Sinubukan ni Lin Bei na umiwas, pero masyadong mabilis ang talim. Humawi ito sa hangin at pumutol ng ilang hibla ng kanyang buhok. Napasigaw siya sa takot, hoy, ang buhok ko. Baliw ka ba? Sa sandaling yon, kumislap ang screen ng system. Babala, nasa panganib ang buhay ng host. Automatikong proxy battle mode, isinaaktibo. Pasuray-suray na umatras si Lin Bei at desperadong sumigaw, bayaw, kahit ang buhok ko lang itira mo. Pero bago pa siya matapos, lumundag din pasulong si Su Miaoy, puno ng intensyong pumatay ang kanyang mga mata. Manyak, mamatay ka na. Umatake siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit kahit paano ay naiwasan din ni Lin Bei ang kanyang atake. Nang makitang sumusugod siya patungo sa kanya, halos lumabas ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Humarap siya kay Patriarch Su at sumigaw, hoy, Patriarch Su, huwag ka lang tumayo dyan at manood, pigilan mo sila. Ngunit inihagis ni Patriarch Su ang mga Spirit Stones sa lupa at nagsalita ng malamig. Lin Bei, sa huli, isa akong ama.
Hindi ko maipagbibili ang aking anak na babae para sa katanyagan. Hindi ko kailangan itong 100,000,000 spirit stones. Ngunit ngayon, dito nagtatapos ang buhay mo. Nang marinig ito, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Linbei. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sumigaw, sige. Kung gayon, huwag ninyo akong sisisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Lihim na teknik. Agad na inanunsyo ng system, automatikong proxy battle power, ganap na isinaaktibo. Sa sumunod na sandali, sumabog ang bilis ni Linbei. Gumalaw siya na parang bugso ng hangin na umiikot sa magkapatid ng napakabilis kaya't lumitaw ang mga aftermage. Paulit-ulit na pagtalon sa gilid. Natigilan si Patriarch Su. Anong antas ng footwork ito? Kailan pa naging ganito kaliksi si Linbei? Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Linbei at seryosong nagsalita. Pumunta ako rito ngayon para humingi ng tawad kay Su Miaoy, pero ni isa sa inyo ay hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magsalita bago subukang patayin ako. Hindi ba kayo maaaring makinig kahit isang beses lang? Itinutok ni Miaoy ang kanyang espada sa kanya at malamig na sinabi, maaari kang magsalita, ngunit mga huling salita mo na lang ang masasabi mo. Napagtanto ni Linbei na hindi gagana ang pangangatwiran lamang. Huminga siya ng malalim, sabi niya, ayoko talagang maging tadtad na karne, kaya sa tingin ko isa na lang ang pagpipilian. Agad siyang kumuha ng recording stone at itinaas ito. Miss Su, hindi mo pa ako pwedeng patayin. Mayroon kang dapat makita. Pagkatapos mong panoorin ito, kung gusto mo pa rin ang buhay ko, tatanggapin ko ang aking kapalaran. Nanliit ang mga mata ni Miaoy. CJ, tignan natin kung anong mga palusot ang inihanda mo. Nagsimulang umandar ang recording. Sa loob ng imahe, kausap ni Linbei ang Great Elder. Great Elder, sa tingin mo ba magugustuhan ni Miss Miaoy ang Sword Dao cultivation method na binili ko para sa kanya? Ngumiti ang Great Elder. Ang batang iyon ay nahuhumaling sa Sword Dao. Siguradong magugustuhan niya iyon. At kung nag-aalala ka pa rin, kunin mo rin itong sachet. Ang Heavenly Fragrance Orchid. Ang amoy nito ay sariwa at elegante. Dagdag niya na imbestigahan ko na. Si Su Miaoy ang pinakagusto ang amoy ng mga orchid. Kung ibibigay mo ito sa kanya, siguradong gaganda ang tingin niya sa'yo. Mukhang tuwang-tuwa si Linbei sa recording. Magaling. Salamat, Great Elder. Nang makita ito, natulala si Patriarch Su. Tumingin si Linbei sa kanila at sinabing, tulad ng nakikita nyo, biktima rin ako. Ang naglagay ng bitag na ito ay gustong lumikha ng galit sa pagitan ng pamilyang Su at Lin. Kalmado siyang nagtanong, mag-isip kayong mabuti. Kung maglalaban ang ating dalawang pamilya, sino ang pinakamakikinabang? Agad na sumagot si Miao, ang pamilyang Yi, isa sa 3 dakilang angkan. Nag-snap ng daliri si Linbei. Tama. Nag-alinlangan si Su Qingshan. Sinasabi mo bang ang pamilyang Yi ang nasa likod ng lahat ng ito? Tumango si Linbei ng may kumpiyansa. Kagabi, tinanong ng pamilyang Lin ang Great Elder. Nakahanap kami ng ebidensya ng kanyang pakikipagsabuatan sa pamilyang Yi. Ngunit tumangging maniwala si Miaoy. Impossible. Laging mabait sa akin si Kuya Yifan. Hinding-hindi niya papayagan ang ganyang mga pakana. Napabuntong hininga si Linbei. Si Yifan ay si Yifan. Hindi niya kinakatawan ang buong pamilyang Yifan. Bukod pa riyan, pagkatapos ng insidente sa lungsod ng Fengxi, dinalaw ka ba niya kahit isang beses? Nautal si Miaoy. Iyon ay dahil narinig ni Kuya Yifan ang mga chismis at ayaw niya akong bigyan ng gulo. At saka, nangyari ang lahat ng ito dahil sa iyo, Linbei. Naisip ni Linbei sa sarili, ayon sa mga alaala ng orihinal na may-ari, ayaw lang talagang pumunta ni Yifan. Pero kung sasabihin ko yun ngayon, papatayin niya talaga ako. Kaya iniba niya ang usapan. Kung ano man ang nangyari ay nasa nakaraan na. Ang Sword Dao method na inihanda ko noong gabing iyon. Ituring mo na itong aking paghingi ng tawad. Sa sandaling makita ni Miaoy ang Heaven Heart Sword Technique, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pamamaraang ito, naglalaman ito ng tunay na sword intent. Isa ba itong Heaven Rank Cultivation Technique? Nang marinig iyon, sumabog sa galit si Su Qingshan. Tigilan mo ang pagbibiro, hayop ka. Dahil lang sinuhulan mo ang tatay ko kahapon ng pera, akala mo maluloko mo rin ang kapatid ko ngayon. Sumugod na naman siya. Hindi kailangan ng kapatid ko ang iyong maruruming regalo. Mamatay ka na. Nanginginig sa takot si Linbei. Ngunit biglang pumagit na si Miaoy sa kanila. Qingshan, tumigil ka. Sinuntok niya ito ng malakas at pinatalsik sa gilid. Bumagsak si Su Qingshan sa lupa at dumaing sa sakit. Arf! Samantala, tulalang nakatitig si Su Miaoy sa cultivation method na hawak niya. Kuminang ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nagtanong. Isang Heaven Rank cultivation method, para ba talaga ito sa akin? Nagtaka si Linbei sa kanyang reaksyon. Isa lang itong cultivation method. Bakit siya umarteng parang nanalo sa loto? Noong nagbigay ako ng 100,000,000 spirit stones, hindi naman siya ganito kasaya. Ngunit magulo na ang puso ni Miaoy. Isang Heaven Rank technique. Ito ay isang pamana na kahit mga dakilang angkan ay mapapangarap lamang. Ilang taon na akong nagsasanay sa martial arts. Kung ang kapalit ay makuha ang ganito, maaari akong mamatay ng walang pinagsisisihan. Hawak ang ganitong kataas-taasang kayamanan, hindi niya maiwasang matulala. Ngunit basta na lang itong ibinigay ni Linbei, na parang nagbibigay lang ng prutas. Tumingin siya sa kanya ng may pagkalito.
Isa lang ba talagang ordinaryong walang kwentang gastador na anak mayaman si Lin Bei? Nang makitang tulala ang kapatid, tuluyang nalito si Su Qingshan at sumigaw, ano bang nangyayari? Ate, bakit mo tinanggap ang regalo ng hayop na yan? Hindi siya pinansin, tumingin si Lin Bei kay Miaoy at nagtanong ng may kaunting kumpiyansa. Miss Su, sapat na ba ang katapatan ng aking regalo bilang paghingi ng tawad? Ngunit nanatili siyang tahimik. Nagsimulang mabalisa si Lin Bei. Bigyan mo naman ako ng kahit anong reaksyon. Huwag kang manigas ng ganyan. Dahan-dahang ibinuka ni Miaoy ang kanyang bibig. Ang regalong ito, bago pa siya makatapos, biglang humakbang si Patriarch Su at sumingit. Anak, kailangan kitang makausap ng sarilinan. Hinila niya ito sa isang tabi, iniwan si Lin Bei at Su Qingshan. Muling sumabog ang galit ni Qingshan. Hinugot niya ang kanyang espada at sumugod kay Lin Bei. Tarantadong Lin, maluloko mo man ang ama at kapatid ko, pero hindi ako. Tikman mo ang aking talim. Pero bago pa man siya makalapit, pinabagsak na siya ni Patriarch Su sa isang hampas lang. Yuh! Sa isang tahimik na sulok, seryosong nagtanong si Patriarch Su. Anak, ang pamamaraan na ibinigay sa iyo ni Lin Bei, kumusta? Sinuring mabuti ni Miaoy at sumagot, tunay ngang karapat-dapat ito sa titulong Heaven Rank. Mas malalim at mas makapangyarihan ito kaysa sa profound rank riding wind sword na aking pinapractice. Nang marinig ito, napaisip ng malalim si Patriarch Su. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, baka tama nga ang batang si Lin Bei. May 80% na tsansa na ang pamilyang Yi ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumango si Miaoy. Ganoon din ang pakiramdam ko. Sa halip na maghiganti kay Lin Bei, gusto ko na ngayong imbestigahan kung sino talaga ang sumusubok na saktan ako. Binalaan siya ng kanyang ama. Kalimutan mo na ang pagtuturo ng leksyon kay Lin Bei. Ang batang iyon ay mas tuso kaysa sa kanyang itsura. Kung talagang gagalitin natin siya, natatakot akong baka masira ang buong pamilya Su. Huminga ng malalim si Miaoy. Naiintindihan ko. Umasa ako sa yaman ng pamilya sa buong buhay ko para sa sword daw. Ngayon, ako naman ang magbabayad sa utang na yon. Bumalik siya kay Lin Bei at nagsalita ng malamig. Lin Bei, paliligtasin ko ang buhay mo ngayon. Pero sa pagsira mo sa aking reputasyon, hindi kita mapapatawad ng ganoon kadali. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Natulala si Lin Bei. Nagpanik siya sa loob-loob niya. Galit pa rin siya sa akin. Pero sabi sa kondisyon ng system, kailangan kong gawing pagkakaibigan ang pagkamuhi. Kung hindi, patay pa rin ako. Nang makita ang malamig niyang ekspresyon, naggalit ng ngipin si Lin Bei. Mukhang may isa na lang na paraan na natitira, maingat niyang sinabi. Miss Su, nagkakamali ka ng akala. Hindi ko sinusubukang pilitin kang patawarin ako. Tiningnan siya ni Miaoy ng may pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lin Bei. Ang ibig kong sabihin, gusto kong hiwain mo ako ng iyong espada kahit isang beses lang. Natigilan ang lahat. Ano? Nakatingin sa kanya ang tatlo na nanlalaki ang mga mata. Sumigaw si Miaoy, Lin Bei, nababaliw ka na ba? Sinusubukan mo bang takutin ako gamit ang maruming paraan? Mabilis na iwinagayway ni Lin Bei ang kanyang mga kamay. Hindi. Maaaring hindi ko maayos ang mga bagay-bagay, pero hindi ako isang walang hiyang kontrabida. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Pakiramdam ko lang ay hindi mababayaran ng 100,000,000 spirit stones at ng murang cultivation method na ito ang pinsalang dinanas ni Miss Su. Halos himatayin si Patriarch Su. Mura. Mura daw yon? Ang mga mayayaman talaga, kung ano-ano ang sinasabi ng hindi man lang kumukurap. Nagpatuloy si Lin Bei, kaya ang ibig kong sabihin ay, bago pa man may makareact, inagaw niya ang espada ni Miaoy at idiniin ito sa sarili niyang lalamunan. Kung gusto akong patayin ni Miss Su, sige lang. Hindi na kailangang magpakita ng awa. Ako, si Lin Bei, ay hindi urong. Sa labas, mukha siyang magiting. Pero sa loob-loob niya, umiiyak siya. Diyos ko, arte lang to para matrap siya sa emosyon. Pakiusap, huwag mo talaga akong hiwain. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Nang makita ang ganap na pagbabago sa ugali ni Lin Bei, napaisip ng malalim si Tsumiao. Ito ba talaga ang Lin Bei na kilala ko dati? Hindi. Kilala ko ba talaga siya? Naramdaman na lumalambot ang kanyang kapatid. Nagpanik si Su Qingshan at sumigaw, Ate, huwag mong sabihin lumalambot ka na sa kontrabidang ito. Kung hindi mo kaya, ako na ang bahala sa kanya. Agad siyang sumugod habang umuungol, riding wind sword. Pero pagdating niya kay Lin Bei, humarang si Miaoy at sinalag ang atake sa isang galaw. Napasinghap si Lin Bei. Sumigaw si Qingshan nang hindi makapaniwala. Ate, anong ginagawa mo? Malamig siyang sumagot. Hindi mo kailangang makialam. Ito ay usapin ko. Ako mismo ang haharap dito. Bago pa man may makareact, sinaksak niya ng diretsyo ang kanyang espada sa dibdib ni Lin Bei. Nanginginig sa sakit si Lin Bei. Lintik, patay na ako. Patay na talaga ako. Walang awa ang babaeng ito. Ako dapat ang magiging asawa mo sa hinaharap. Kahit man lang sundin mo ang script. Pero sa sumunod na sandali, binunot ni Miaoy ang talim at inabutan siya ng isang tableta. Kunin mo to. Isa itong healing pill. Patitigilin nito ang pagdurugo. Nalito si Lin Bei. Ano? Suminghal siya. Gawin mo ang sinasabi ko. Kainin mo. Nang hindi siya binibigyan ng oras para mag-isip, isinubo niya ang tableta sa kanyang bibig at idineklara,
dahil hindi mo naman ito sinadya, pagkatapos ng saksak na ito, wala nang utang sa pagitan natin. Sa loob-loob niya, bumulong siya, Lin Bei, kung nanatili kang isang kontrabida, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Kaya bakit ka biglang naging napakadakila? Humakbang si Patriarch Su para pagaanin ang tensyon. Lin Bei, dahil ayaw nang ipagpatuloy ng anak ko ang usaping ito, ituring na nating tapos na ito. Maaari ka nang umalis. Nag-alinlangan si Lin Bei. Hindi naman mukhang bigla siyang mananaga ulit ng tao, pero gagawin niya pa rin kaya akong tadtad sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma ng system. Babala, kung hindi magiging pagkakaibigan ang galit, udyukan ni Ifan si Tsumiawi sa hinaharap para patayin ang host. Nagpanik si Lin Bei, kaya mamamatay pa rin ako. Kailangan kong tuluyang alisin ang nakatagong panganib na ito. Hinalungkat niya ang mga alaala ng orihinal na may-ari. Matagal ng pangarap ni Miawi na maabot ang tuktok ng sword daw, pero walang sinuman sa paligid niya ang nakaintindi niyon. Baka ito na ang pagkakataon ko. Agad siyang umiti ng may kumpiyansa. Miss Su, tunay ngang malawak ang iyong pag-isip. Ako, si Lin Bei, ay naging tagahanga mo na. Bakit hindi tayo maging magkaibigan? Pagkatapos ay naglabas pa siya ng ilang cultivation manual. Ito ang mga pamamaraan ng sword daw na nakolekta ko sa paglipas ng mga taon. Nais kong ibigay ang mga ito kay Miss Su ng libre. Natigilan si Miawi. Mas marami pang sword daw technique. At hindi lang isa. Nagtanong siya ng may pagdududa. Palaging alahas ang ibinibigay sa akin ni Kuya Yifan. Lin Bei, hindi mo ba naiisip na hindi angkop para sa isang babae ang maglaro ng mga espada at patalim? Matatag na sumagot si Lin Bei. Bakit naman yon magiging mali? Ang sword daw ay hindi namimili ng lalaki o babae. Sa harap ng dakilang tao, lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Umalinggaw ang kanyang mga salita sa puso niya. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Ifan, bakit kailangang magsanay ng sining ng pagpatay ang isang babae? Hindi ba't mas mabuting manatili sa bahay, suportahan ang iyong asawa at magpalaki ng mga anak? Pagkatapos ay umalingaw ang boses ng kanyang ama. Anak, kung maghahawak ka ng espada buong araw, sino ang magpapakasal sa'yo? Pero iba si Lin Bei. Lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Walang pagkakaiba ang lalaki at babae. Wala pang nagsabi niyan sa akin dati. Tiningnan niya ito sa ibang paraan. Hindi tulad ng ibang lalaki si Lin Bei. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sige kung gayon, magkaibigan na tayo. Mga kapwa naghahanap ng dao, pag-usapan natin ang sword dao sa hinaharap. System notification, party popper binabati kita, host. Misyon, kumpleto na. Ang galit kay Chungyawi ay naging pagkakaibigan. Gantimpala, 1,500 destiny points ang ipinagkaloob. Naibalik na ang very cultivation function. Huminga ng malalim si Lin Bei. Sa wakas, hindi iyon naging madali. Nailigtas na ang munti kong buhay. Pero bago pa siya makapag-relax, may bagong misyon na inilabas, babala-babala, Child of Destiny. Nagkaroon na ng intensyong pumatay si Ifan sa host. Misyon, lutasin ang banta na ito. Gantimpala, 2,000 destiny points. Kapag nabigo, kamatayan sa kamay ng Child of Destiny. Natigilan si Lin Bei. Si Ifan, ang Child of Destiny. Pagbabago ng eksena. Galit na nakatayo si Ifan habang umuungol, ang bastardo ng pamilya Lin na yon, nangahas na galawin ang babae ko. Wawasakin ko ang buong pamilya Lin. Nanlamig ang kanyang mga mata. At para naman kay Sungyawi, kahit na masira ang reputasyon niya, pwede pa rin siyang maging kerida ko. Nakadating na si Ifan sa tirahan ng mga Su, pero pagpasok niya, may nakita siyang labis na ikinagulat niya. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata habang maingat na tumitingin, at sa sumunod na segundo, nanigas ang kanyang ekspresyon. Hindi kalayuan, nakatayo si Lin Bei at Zhu Miawi na nag-uusap. Si Lin Bei yan, bulong niya na hindi makapaniwala. Nagbago ang eksena. Kausap ni Zhu Miawi si Lin Bei na may hindi inaasahang paggalang sa kanyang tono. Kasamang Daoist Lin, hindi ko sasayangin ang iyong mabuting intensyon. Pag-aralan ko ang sword dao ng buong puso. Kaswal na sumagot si Lin Bei, halos tamad pa. Miss Zhu, masyado kang magalang. Kung may oras ako sa hinaharap, tiyak na bibisita ako para makipagpalitan ng kaalaman tungkol sa sining ng espada. Pinanood ni Ifan ang lahat ng ito ng tahimik. Sa pagkakita sa kanilang dalawa na magkalapit, ang selos ay parang lason na sumusunog sa kanyang kalooban. Naggitngit ang kanyang mga ngipin at nagmura sa kanyang puso. Lintik, ang babaeng to ay palihim na nakikipagkita kay Lin Bei. Gumalaw ang kanyang kamay papunta sa kanyang storage ring habang isang masamang isip ang nabuo sa kanyang isipan. Plano ko sanang gumamit ng spirit medicine para gamutin ang kanyang cold body constitution, pero nagbago na ang isip ko. Humigpit ang kanyang kamao habang naging malupit ang kanyang ekspresyon. Mag-aalok ako ng kasal ng direkta sa pamilya Su. At sa gabi ng kasal, dahan-dahan ko siyang pahihirapan. Isang nakakatakot na ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Ang malamig na katawan na iyon ay isang mahusay na cauldron constitution. Samantala, naghanda ng umalis si Lin Bei. Tinitigan ni Ifan ang kanyang papalayong anyo nang may matinding galit at mumisi. At si Lin Bei, isa lang siyang walang kwentang mayaman. Kapag matagumpay akong nakapag-breakthrough, pupuksain ko siya at ang buong pamilya Lin sa isang iglap. Nagbago na naman ang eksena. Nakaupo si Lin Bei sa kanyang kama, nakatitig sa system screen na lumulutang sa kanyang harapan.
Puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Isa na namang banta ng kamatayan. Hoy, system! Gusto mo ba talagang makita akong mamatay? Isang sagot ang agad na lumitaw sa screen. Ang mga misyon ng system ay ibinibigay batay sa paunang kaalaman sa mga krisis sa hinaharap. Ang system ay walang anumang intensyon na saktan ang host. Huminga ng malalim si Lin Bei at atubiling tinanggap ang sitwasyon. Sige na nga, kung hindi dahil sa'yo, malamang tinaga na ako sa gitna ng matandang hukluban na si Su. Kalimutan mo na. Ang pagpapalakas sa sarili ang tanging mahalaga. Biglang nagliwanag sa tuwa ang kanyang mga mata. System, gusto kong mag-lottery draw. Agad na lumitaw ang isang lottery window. Isang draw ay nangangailangan ng 100 destiny points. Pumili po ng paraan ng pagbunot na 1 o ra 10. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Lin Bei ang S10 at may kumpiyansang sinabi, kailangan pa bang itanong yan? Tanging ang 10 pulse lang ang nagdudulot ng milagro. Kumislap ang liwanag sa screen habang pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal. Sana hindi umabot sa piti. Huwag sanang umabot sa piti. Ngunit sa sumunod na sandali, bumagsak ang kanyang destiny points mula 1,500 hanggang 500 at lumabas ang mga resulta. Namutla ang mukha ni Lin Bei. At naku, halos maiyak na siya at pinilit na lang ngumiti para aliwin ang sarili. At least hindi siyam na blues. Diba? Hindi pa yan may tuturing na piti. Diba? Ipinakita ng system ang mga gantimpala, 3 beses na 100 million spirit stones, 3 bot ng super spirit gathering pills, 1 toneladang ice jade marrow, 2 sword Dao epiphany pills, 1 maalamat na nirvana sutra. Ang lahat ng item ay nailagay na sa system inventory. Pagkatapos ay may lumitaw na isa pang mensahe, hindi sapat ang natitirang puntos para sa 10 pool. Nais mo bang magsagawa ng isang draw? Agad na nag-angat ng dibdib si Lin Bei at may pagmamalaking idineklara. Single pulse. Impossible. Tanging 10 pulse lang ang gumagawa ng milagro. Kahit aso hindi nagsi-single pull. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa screen. Sa wakas, umubo siya ng alanganin. Kalimutan mo na ang sinabi ko. I-draw mo na lang. Bumaba ang mga puntos mula 500 patungong 400. Binabati kita. Nakuha mo ang 100 milyon na spirit stones. Sumabog sa galit si Lin Bei. Lintik. Pero matapos sulyapan ang mga item na natanggap na niya, lalo na ang kumikinang na sinaunang sutra, medyo kumalma siya. Well, at least hindi naman ganoon kasama ang pity reward. Hawak ang mga bote ng pildora sa parehong kamay, bumalik ang kanyang kasabikan. Ito ay mga pildoras na kayang magpalakas ng walang kondisyon, mula sa cultivation hanggang sa lakas sa labanan. Isang one-stop service. Ipinakita ng system ang mga detalye, Super Spirit Gathering Pill. Pagkatapos inumin, pinapataas ang cultivation base ng walang anumang side effects. Epektibo lamang para sa Profound Scholar level. Sword Dao Epiphany Pill, nagbibigay ng isang Sword Dao Epiphany, pinapabuti ang pag-unawa ng gumagamit sa Sword Dao. Napangisi si Lin Bei, epektibo lang para sa mga Profound Scholar. Para talagang ginawa ito para sa akin. Naalala niya ang cultivation system ng mundong ito. Profound Scholar, Profound Practitioner, Profound Master, Profound Spirit, Profound King, Profound Emperor, Profound Venerable, Profound Saint, Profound Sovereign, Profound God. Bawat realm ay nahahati sa 9 na antas. Napabuntong hininga siya ng may pait. Itong orihinal na katawan ay talagang isang walang kwentang putik na hindi kayang dumikit sa pader. Kahit na sinusuportahan siya ng buong pamilya, isa pa rin siyang hamak na Profound Scholar. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin, nilunok niya ang lahat ng pildoras ng sabay-sabay. Kung hindi sapat ang talento, babawin ko ito sa mga pildoras. Sa dami nito, imposibleng hindi ako makalagpas. Sa sandaling pumasok ang mga pildora sa kanyang katawan, isang marahas na bugso ng enerhiya ang sumabog sa loob niya. Nadulas ang bote mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Nanginginig si Lin Bei habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanyang mga ugat. Nararamdaman ko ito, ang kapangyarihang ito. Paglagpas sa kaalaman ng Sword Dao, sumabog ang kanyang aura. Iniunat niya ang kanyang kamay pasulong at sumigaw, espada, halika. Mula sa isang malayong lugar, isang espada ang lumipad sa hangin patungo sa kanya. Isang galit na boses ang umalingaw-ngaw sa malayo. Sinong nagnakaw ng espada ko? Perpektong nasalo ni Lin Bei ang lumilipad na talim sa ere. Sa sandaling yumakap ang kanyang mga daliri sa puluhan, nagbago ang kanyang buong presensya. Marahan niyang iwinasiwas ang espada at bumulong na may nagniningning na mga mata. Ito ang Sword Dao. Tinipon ni Lin Bei ang lahat ng kanyang lakas at iwinasiwas ang espada ng buong puwersa. Isang mabangis na hiwa ang humagibis pasulong, pinupunit ang hangin na parabang balak nitong hatiin ang mundo sa dalawa. Napakalakas ng impact kaya't sumabog palayo ang bubong ng kanyang bahay. Sa gitna ng nagliliparang mga labi, umikot ang kanyang ama patungo sa kalangitan, sumisigaw sa takot. Lintik, ayoko na sa espadang ito. Matapos subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, buong pagmamalaking tumayo si Lin Bei at nagdeklara ng may umaapaw na kumpiyansa. Sa ilalim ng Profound Practitioner Realm, hindi ako matatalo, laban sa Profound Master. Kaya kong makipagpalitan ng buhay. Isang matagumpay na ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha.
Nakamit na ang Sword Heart. Sakto naman, umalingaw-ngaw mula sa malayo ang galit na boses ng kanyang ama. Ikaw na rebeldeng anak, sinisira mo ang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Bilisan mo at ibalik ang espada ng Elder. Hindi siya pinansin ni Lin Bei at kaswal na inihagis pabalik ang espada. Bahala na. Nakaabante na ako sa Profound Practitioner Realm. Inaliw niya ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan kong natamong sword daw, hindi magiging problema ang pagtuturo kay Zhu Miaoy. Ang kanyang tingin ay lumipat sa susunod na item, ang asul na jade. Pangalan ng item, Ice Jade Marrow. Description, isang kayamanan na may matinding lamig na kayang pasiglahin ang likas na malamig na enerhiya. Tinitigan ito ni Lin Bei ng may pagkalito. Pero para saan ba talaga ito ginagamit? Yellow para sa tsaa o kung ano paman? Dahil hindi niya maintindihan, nagkibit balikat na lang siya. Hindi ko pa alam ang gamit nito, kaya itatago ko muna. Baka maibenta ito sa magandang presyo. Pagkatapos ay inilabas niya ang huling gantimpala, ang mahiwagang libro. May natitira pang isang paraan ng cultivation. Tingnan natin. Nang mabasa niya ang pamagat, nautal siya. Ito ay muling pagkabuhay. Ipinakita ng system ang mga detalye. Pangalan ng item, Nirvana Sutra. Ang kabanata ng Nirvana ng Primordial Immortal Sutra na nagtatala ng Primordial Nirvana Technique ay maaaring i-cultivate kasabay ng iba pang mga pamamaraan. Kung ang practitioner ay magtamo ng nakamamatay na pinsala at may sapat na spiritual energy, maaari silang muling isilang sa pamamagitan ng Nirvana. Nanlaki ang mga mata ni Lin Bei sa gulat. Sa madaling salita, kung matututunan ko ang skill, magkakaroon ako ng built-in na resurrection passive. Sumiklab ang kanyang pananabik. Basta't puno ang mana bar ko, maaari akong mabuhay muli. Ang skill na ito ay perpekto para sa akin. Natawa siya sa sarili. Ang nag-iisang paraan na ito pa lang ay sulit na ang 1-0 pool. Tiningnan ng screen, nakita niya ang balance ng destiny points, 400. Agad na nagising ang kasakiman sa loob niya. Maaari pa akong bumunot ng 4 na beses, ngunit agad niyang sinampal ang sarili sa isip. Hindi. Kailangan kong magtimpi. Ang mga single pool ay hindi kailanman nagbibigay ng maganda. Pagkatapos ay may bigla siyang naalala. System, sabi mo may iba pang magagawa ang destiny points noon. Di ba? Sumagot ang system, maaaring gamitin ng host ang destiny points para gumawa ng mga hula. Ang pagkonsumo ay depende sa swerte ng target at sa epekto ng hinulaang pangyayari. Dahil sa mga kasalukuyang misyon, inirekomenda na gumawa ng hula tungkol kay Xu Miaoy. Nagningning ang mga mata ni Lin Bei. Nga pala, muntik ko nang makalimutan. Bilis, bigyan mo ako ng impormasyon. Nang kumpirmahin niya, bumagsak ang kanyang destiny points mula 400 hanggang 0. Nagsimula ang hula. Bumuhos ang mga pangitain sa kanyang isipan. Pagkatapos iproseso ang impormasyon, sa wakas ay naintindihan na ni Lin Bei ang lahat. Ganoon pala yon. Si Zhu Miaoy ay mayroong innate cold physique, ngunit dahil sa mahirap na panganganak, may depekto ang kanyang pangangatawan. Ang hinaharap ay nabuksan sa kanyang harapan. Sa edad na 22, sasabog ang kanyang cold energy na hahantong sa kamatayan. Nagpatuloy ang hula, ayon sa normal na takbo ng pangyayari, bukas ay magdadala si Ifan ng isang spirit medicine na kayang pigilan ang cold energy at gagamitin ito para mag-alok ng kasal sa pamilya ng Xu. Naging seryoso ang ekspresyon ni Lin Bei. Kapag nagtagumpay si Ifan at naging magkaalyado ang dalawang pamilya sa pamamagitan ng kasal, hindi magtatagal ay pupuksain niya ang pamilya Lin. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Kung gayon, dapat kong tiyakin na mabibigo ang alok ni Ifan anuman ang mangyari. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Inilabas niya ang Blue Jade System. Sabi nitong Ice Jade Marrow, kaya nitong pasiglahin ang innate cold energy. Ibig sabihin ba nito ay kaya niyang ayusin ang congenital deficiency ni Zhu Miaoy? Talagang kaya, host. Isang masamang ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa mukha ni Lin Bei. Isang bahagyang pulang aura ang kumalat sa paligid niya. Hanggat narito ako, Ifan, huwag mo nang pangarapin pang magtagumpay. Kinabukasan sa tirahan ng Zhu, si Zhu Miaoy ay nagsasanay ng swordsmanship sa courtyard. Si Patriarch Zhu ay nanonood ng may pagmamalaki, hindi mapigilan ang pagngiti. Gaya ng inaasahan sa aking anak, sa isang gabi lang, na-master mo na ang mga pangunahing kaalaman ng isang heaven-ranked sword Dao method. Sa sandaling yon, dumating si Lin Bei na pumapalakpak. Ang talento ni Miss Su sa sword Dao ay tunay na kamangha-mangha. Sumulyap siya sa mga marka ng espada sa lupa. Ang ataking ito ay may bahid na ng sword intent. Ibinaba ni Zhu Miao ang kanyang espada na medyo nahihiya. Kung hindi dahil sa iyong heaven rank cultivation method, paano ko mararating man lang ang hangganan ng sword intent? Kasamang Daoist Lin, maupo ka. Habang nakaupo si Lin Bei sa mesa at pinapanood siyang maghain ng tsaa, pinagpawisan siya ng malamig sa likod. Bago uminom ng sword epiphany pill, hindi ko man lang maintindihan ang mga heaven rank methods, pero na-master niya ang mga pangunahing kaalaman sa isang gabi. Kinakabahan siyang lumunok, tunay na karapat-dapat na maging babae sa tabi ng anak ng tadhana. Mabuti na lang, hindi ko siya ginawang kaaway. Kinuha ang tasa, sa wakas ay nagsalita na siya. Pasensya na sa abala, pero naparito ako ngayon para sa 2 bagay. Diretsahan na siyang nagsalita. Miss Zhu, pamilyar ka kay Ifan. Di ba?
Pagkatapos ng isang sandali, nagpatuloy siya, iniisip ko lang, pwede mo ba kaming ipakilala? Nang mabanggit ang pangalan ni Ifan, nag-atubili si Zhu Miao. Kuya Ifan. Tumango si Lin Bei na may kumpiyansang ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, nagsimula na ang kanyang tunay na plano. Upang pigilan si Ifan na pakasalan si Zhu Miaoy, ang pinakamahalagang hakbang ay sirain ang magandang imahe ni Ifan sa puso niya. Ngunit umiling si Zhu Miaoy na may pag-aalala. Mukhang hindi yon posible. Ang impresyon ni Kuya Ifan sa iyo ay talagang napakasama. Nag-aalala ako na baka atakihin kanyang muli. Habang nagsasalita siya, bigla siyang natigilan. Tinitigan niya si Lin Bei na may gulat. Malinaw na nakatayo ka sa harapan ko, ngunit hindi ko maramdaman ang iyong presensya. Hindi ko man lang matukoy ang iyong cultivation base. Nanlaki ang kanyang mga mata. Posible kayang lubos mo nang naunawaan ang sword intent at natanto ang clear sword heart. Napaisip ng malalim si Su Miaoji. Sinasabi ni Kuya Yifan na isa siyang henyo, ngunit maliit na tagumpay pa lang ang nakamit niya sa sword intent. Kung ikukumpara kay Lin Bei, may bentahe lang siya sa cultivation base. Sa larangan ng sword daw, hindi man lang siya karapat-dapat banggitin. Sa sandaling iyon, mahinahong nagsalita si Lin Bei. Mukhang maraming maling akala si Yifan tungkol sa akin noon. Sa totoo lang, gusto ko lang pag-usapan ang sword daw sa inyong dalawa. Marahang tumango si Su Miaoji. Ang pagkakataong makatagpo ng clear sword heart ng maaga ay malaking tulong din para sa breakthrough ni Kuya Yifan. Magpapadala ako ng magsasabi sa kanya. Naniniwala akong hindi siya tatanggi. Si Lin Bei naman ay nag-isip sa sarili. Ayon sa alaala ng orihinal na katawan, hindi mapagbigay na tao si Yifan. Maaaring hindi pa ito nakikita ni Su Miaoji ngayon, pero sa pagpapaalam lang sa kanya ng tunay niyang kulay malulutas sa pinakaugat nito ang issue sa pag-aalok ng kasal. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpatuloy si Lin Bei, may isa pang bagay tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, lumitaw sa isipan nilang dalawa ang mga alaala ng gabing iyon. Sumulyap si Lin Bei kay Su Miaoji at nakitang namula agad ang kanyang mga pisngi. Mukha siyang nataranta habang mahinang sumagot, yung bagay na yon, hindi ba't nakaraan na yon? Hindi na ipinilit pa ni Lin Bei. Sa halip, naglabas siya ng isang maliit na kahon at sinabing, ang epekto ng gamot mula sa sachet na ginamit ng Great Elder para ipahamak tayo ay may natitira pang latak sa iyong katawan. Kung hindi ito malilinis, makakaapekto ito sa iyong cultivation sa hinaharap. Kayang linisin ng antidote na ito ang mga lason, ngunit kailangan ito ng isang taong gagabay mula sa gilid para payagan ang spiritual energy na umikot sa isang espesyal na ruta sa mga meridian. Binuksan niya ang kahon na nagpapakita ng isang tableta sa loob. Isang antidote pill. Gulat na tanong ni Su Miaoji. Napangiti si Lin Bei sa kanyang isip. Buti na lang, sinadya kong magtago ng isang super spirit gathering pill. Ang natitirang lason ay dahilan lang para makakuha ng pabor. Lahat ay para sa kaligtasan. Tinanggap ni Su Miaoji ang tableta at tinignan siya ng may malumanay na tingin. Si fellow Daoist Lin ay tunay ng isang maginoo na nagkunwaring isang spoiled young master para lang makalapit sa amin. Siguro ay mayroon ka ring pinagdaan ng mga paghihirap na hindi mo masabi, tama ba? Pagkatapos ay tumayo siya. Dahil kailangan nating inumin ang tableta para ma-detoxify, pumunta na tayo sa training room. At kaya, dinala ni Su Miaoji si Lin Bei papunta sa panloob na silid. Mula sa malayo, pinanood ni Patriarch Su ang kanilang pag-alis at napabuntong hininga ng may ngiti. Mga kabataan, tunay na puno ng sigla. Sakto namang may isang katulong na tumatakbong natataranta. Patriarch Su, si Ifa ng pamilya Yi. Hindi na naghintay ng sagot, dumiretso siya sa training room, itinaas ang kanyang binti para sipain ang pinto. Lin Bei, lumabas ka rito, hayop ka. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang paa, humarang si Patriarch Su at hinarang ang sipa gamit ang kanyang espada. Tigil! Wala akong pakialam kung anong alitan niyo ni Lin Bei. Kasalukuyan niyang tinatanggalan ng lason ng aking anak. Talagang hindi ka maaaring pumasok at buluhin sila. Umungol si Ifan sa hindi makapaniwala. Tinatanggalan ng lason. Anong klaseng lason ang nangangailangan na mag-isa sa isang kwarto ang isang lalaki at isang babae? Sa mismong sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa loob. Boses ni Su Miaoji, nararamdaman ko na. Tumaas ang aking cultivation base, Lily. Nang marinig ito, natigilan si Ifan. Kahit si Patriarch Su ay mukhang hindi mapakali. Hindi na nakapagpigil pa, kalahating hinugot ni Ifan ang kanyang espada. Buwisit, Lin Bei, lumabas ka rito. Sinubukan siyang pigilan ni Patriarch Su, ngunit ang tensyon ay malapit ng sumabog. Sa loob ng training room, maingat na ginagabayan ni Lin Bei ang spiritual energy sa mga meridian ni Su Miaoji. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, Lin Bei, umalis ka na agad. Matigas na umiling si Lin Bei. Hindi kita pwedeng iwanang mag-isa ng ganito. Seryoso siyang nag-isip. Ito ba ang hindi makontrol na congenital cold physique? Hindi ako naniniwalang hindi ka kayang supilin ng sword key ng clear sword heart. Habang tinitipon ang kanyang enerhiya, tinapik niya ang acupoint nito gamit ang kanyang daliri. Magtiis ka ng kaunti. Gagamitin ko ang sword key para selyuhan ang malamig na enerhiya. Ngunit ang mga enerhiya sa loob ni Su Miaoji ay biglang nagbanggaan. Nagpakawala siya ng isang masakit na tunog. Bakit ikaw? Tigilan mo na agad.
Sa labas, nagsimulang tumagas ang nakakatakot na malamig na enerhiya mula sa pinto ng training room. Malinaw itong nakita ni Ivan at sa pagkarinig ng mga boses mula sa loob, lalong nag-alab ang kanyang selos at galit. Pabalisa na sumigaw si Patriarch Su. Ito hindi na makontrol ang malamig na enerhiya. Linbei, protektahan mo agad ang heart meridians ng anak ko. Hindi na ito natiis pa ni Ivan. Hayaan niyong sirain ko ang pinto. Sa isang galit na tagpas ng kanyang espada, sumabog ang pinto. Parehong sumugod sa loob si Ivan at Patriarch Su. Nang makitang pumasok sila ng biglaan, lumingon si Linbei nang may gulat. Anong ginagawa ninyo? Sa sandaling iyon, humakbang si Patriarch Su, itinulak si Linbei sa gilid habang nagmamadali siyang tingnan ang kanyang anak. Anak, ayos-ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Tumango si Su Miaoji bilang tugon, sinisigurado sa kanya na maayos lang siya. Ngunit nagdilim sa galit ang ekspresyon ni Ivan. Umungol siya, maglakas loob kang hawakan ang babae ko, at sumugod ng diretsyo kay Linbei, tinataga siya ng kanyang espada. Halos hindi nasangga ni Linbei ang atake gamit ang sarili niyang talim, bagamat ang lakas sa likod nito ay nagpahirap sa kanya. Nang makita ito, sumigaw si Su Miaoji, Ivan, anong ginagawa mo? Dahil sa pagkabulag sa galit, ginamit ni Ivan ang kanyang cultivation technique. Isang pulang-pula na enerhiya ang kumislap sa kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali, winasak niya ang espada ni Linbei sa 2 piraso. Hawak ang sirang talim sa kanyang kamay, sinabi ni Linbei nang hindi makapaniwala, Ivan, wala akong sama ng loob o galit sa'yo. Bakit mo ako gustong patayin? Ngunit hindi nakinig si Ivan. Sumugod siyang muli habang sumisigaw, puputulin ko muna ang ulo mo. Naggalit ng ngipin si Linbei. Pinilit mo akong gawin ito. Sumigaw siya bagamat sa isip niya'y naisip, gaya ng inaasahan sa Child of Destiny. Sa direktang sagupaan, hindi pa rin ako katapat niya. Mabuti na lang narito si Su Miaoji. Sakto namang sumugod si Su Miaoji sa harap ni Linbei, hinaharangan ang daan ni Ivan. Tigil! Huminto ka dyan. Ivan, humingi ka ng tawad kay Linbei ngayon din. Tinitigan siya ni Ivan nang hindi makapaniwala. Ako? Humingi ng tawad sa basurang ito. Miaoji, siguro nagbibiro ka. Pinagsasamantalahan kanya kanina. Naging malamig ang kanyang boses. Tinatanggalan ako ni Linbei ng lason. Nawalan ng kontrol ang aking cold physique at ginamit niya ang sword key para pigilan ito para ako'y mabuhay. Ngumisi si Ivan. Maganda pakinggan iyan, pero sino ang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa ninyong dalawa sa loob ng kwartong iyon? Ikinagalit ni Su Miaoji ang kanyang mga sinabi. Samantala, pinunasan ni Linbei ang pawis sa kanyang noo at nag-isip, hindi ko inaasahan yon. Sa purong swerte, makikita ni Su Miaoji ang tunay na kulay ni Ivan. Hindi na masama. Muling itinaas ni Ivan ang kanyang espada. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon para na rin sa sarili mong kapakanan. Bukod dyan, sinira niya ang iyong puri noong gabing iyon. Nakalimutan mo na ba? Tumiim ang kanyang tingin. Dahil binanggit mo na rin lang ang gabing iyon, may itatanong ako sa'yo. Alam mo ba ang tungkol sa sabuatan ng Great Elder ng pamilya Lin at ng iyong pamilya Yi? Nag-alinlangan si Ivan. Hindi ko alam. Pero sa isip niya, kung nalaman ko lang na madadamay si Son Miaoji dito, pinigilan ko na sana anuman ang mangyari. Tiningnan siya ni Son Miaoji nang may pagkadismaya. Ivan, binigo mo talaga ako. Huwag mo nang sabihing babae mo ako. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tumama sa kanya ang mga salita niya na parang kidlat. Naging mabagsik ang kanyang mga mata. Ikaw, ipinagpapalit mo talaga ako sa basurang iyon. Huwag mong kalimutan. Ako lang ang lalaking tunay na nagmamalasakit sa'yo. Sakto namang dumaan si Linbei sa tabi niya at bahagyang umubo. Ivan, kung talagang nagmalasakit ka sa kanya, bakit wala ka noong mga panahong pinakakailangan ka niya? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Sinamaan siya ng tingin ni Ivan. Anong alam ng isang tagalabas na tulad mo sa relasyon namin ni Miaoji? Sa loob-loob niya, naglakas loob si Linbei na kalabanin ako. Dapat kong makuha si Su Miaoji sa lalong madaling panahon. Humarap kay Patriarch Su, buong kumpiyansa niyang sinabi, Tio Su, sa totoo lang, matagal nang may nararamdaman kami ni Miaoji para sa isa't isa. Pumunta ako ngayon para formal na mag-alok ng kasal. Naglabas siya ng isang spiritual card at ipinakita ito. Ito ang aking handog para sa kasal, 100,000 spirit stones. Sana ay pumayag si Tio Su na pakasalan ko si Miaoji sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, natahimik si Patriarch Su. Natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos, biglang humalakhak si Linbei. Sinamaan siya ng tingin ni Ivan. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi ka pa ba nakakakita ng ganito karaming spirit stones? Sinubukan ni Linbei na pigilan ang kanyang pagtawa at sumagot, wala naman. May naisip lang akong isang nakakatuwang bagay. Humarap si Ivan kay Linbei na may malamig na pag-ismid. Ang 100,000 spirit stones na ito ay katumbas na ng isang buong taon na kita ng pamilya Lin. Kahit titigan mo pa ito, hanggang tingin ka na lang sa inggit. Tio Su, sa tingin niyo ba'y masyadong kaunti ito? Wala nang puri si Miaoji. Napakalaki na ng lugi ko sa pagpayag na pakasalan siya. Kahit isang basura tulad ni Linbei ay nagawang hawakan siya. Ang pag-aalok ng 100,000 spirit stones ay malaking pagbibigay galang na sa pamilya Su. Tio Su, mas mabuting pag-isipan niyong mabuti ito. Natigilan si Patriarch Su.
Napakagaling na pamilyang Ye, mapait niyang naisip. Nagplano silang saktan ng anak ko, at ngayon dinidiin pa nila kami lalo. 100,000 spirit stones. Ngumisi siya sa kanyang isipan. Wala itong halaga. Sakto namang may isang spirit stone card na nahulog mula sa bulsa ni Patriarch Su at bumagsak sa sahig. Napatingin dito ang mga mata ni Ifan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaninong card yan? Bago pa siya makakilos, mahinahong yumuko si Patriarch Su, pinulot ito at itinago. Ay, mahina niyang sinabi. Ang pabaya ko naman. Muntik ko nang mawala ang Spirit Stone card na ibinigay sa akin ni Linbei. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Ifan si Linbei. Ano? Isa lang siyang bulagsak na anak. Saan siya kukuha ng Spirit Stone card? Tio Su, huwag kayong magpaloko. Malamang walang laman ang card na yan. Hindi ba? Pagkasabi niya noon, biglang may isang Spirit Stone na nahulog sa paanan ni Linbei. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Kaswal na inilabas ni Linbei ang sarili niyang Spirit Stone card. Habang bahagyang nakangiti, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at bumuhos ang mga spirit stones na naipon sa likod niya na parang maliit na bundok. Sa isang relax na mapanuksong tono, sinabi ni Linbei, mukhang maraming opinyon si kapatid na Yifan tungkol sa akin. Sa kasamaang palad, ang mga spirit stones sa aking card ay higit na mas marami kaysa sa iyong kakarampot na alok. Natigilan si Ifan. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakabukas ang kanyang bibig. Paano ito nangyari? Paano ka nagkaroon ng ganyang karaming spirit stones? Myoji, tiyak na may masamang balak ang taong ito. Hindi naman sa hindi mo alam ang mga ginawa niya dati. Ano man ang sabihin niya, huwag ka munang papayag sa kahit ano. Nagkunwaring nasasaktan, humarap si Ifan kay Tsumyaoji, ngunit sawang-sawa na ito. Tama na, sigaw niya. Pagkatapos ay diretsong tumingin kay Ifan. Yifan, tigilan mo na ang paggawa ng gulo mula sa wala. Hindi naman ganoon kasama si Linbei gaya ng sinasabi mo. Hinanap niya lang ako para pag-usapan ang sword, dal. Ngumisi si Ifan, itinuro si Linbei. Isang basura na nagtatago sa likod ng isang babae, sa tingin niya ba karapat-dapat siyang makipag-usap sa akin tungkol sa swordle. Mahinang bumuntong hininga si Linbei. Masyado pa ring malaki ang pagtatangi ni kapatid na Yifan laban sa akin. Tungkol naman sa sword daw, may alam din ako kahit kaunti. Sa sumunod na sandali, humagupit si Linbei paharap. Isang matalim na sword intent ang sumabog, ngunit dumaplis lang ang atake sa gilid ni Ifan, halos hindi siya tinamaan. Tuluyang natigilan si Ifan. Napanganga siya. Nanliit ang mga mata ni Tsumyaoji. Hindi lang ito basta clear sword heart. Ito ang pagkakaisa ng langit at tao. Napakahirap itong makamit kumpara sa clear sword heart. Ang mga nakakadalubhasa nito ay kayang gamitin ang isang bahagi ng kanilang spiritual power para pakilusin ang 10 beses na lakas ng langit at lupa para patayin ang mga kalaban na mas mataas ang antas. Kailan pa naging ganito kalakas si Linbei? Kalmadong nakatayo si Linbei, hawak ang sirang espada, nagpapakita ng kumpiyansa na parang isang tunay na sigma melee. Pagkakaisa ng langit at tao. Naisip niya, siguro epekto ito ng Heaven Rank Cultivation Method na bigay ng system. Napatawa siya sa kanyang isip. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng ganitong face slapping. Sa kabilang banda, dumilim sa galit ang mukha ni Ifan. Hindi ko inaasahan na abot si Linbei sa clear sword heart at makakadalubhasa pa sa pagkakaisa ng langit at tao. Isang buong antas ang lamang niya sa akin sa sword daw. Gayunpaman, mas mahina ang cultivation base niya kaysa sa akin. Kung gugustuhin ko talaga siyang patayin, hindi ito magiging mahirap. Humalakhak siya ng mapanukso. Anong silbi ng pagkakaroon ng malakas na sword daw? Sa antas mo, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos ko. Bago pa makasagot si Linbei, humakbang pasulong si Tsumyaoji. Ang galing ni Linbei sa espada ay mas mataas kaysa sa akin. Kung hindi siya kwalipikado, mas lalo naman akong hindi kwalipikadong maging asawa ng tinatawag na henyong si Ifan. Ipapalagay kong hindi kailanman nangyari ang alok na kasal. Kunin mo pabalik ang iyong Spirit Stone card. Tuluyang natigilan si Ifan habang nakatayo roon. Samantala, tumatawa si Linbei sa kanyang isipan. Kalma lang. Ang misyon na hadlangan ang alok na kasal ni Ifan ay malapit nang makumpleto. Noong akmang aalis na si Tsumyaoji, biglang sumigaw si Ifan, tigil. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang kumikinang na storage ring. Tsumyaoji, kung magpapakasal ka o hindi ay mukhang hindi mo na desisyon. Pagkatapos nyon, kinuha ni Ifan ang isang bulaklak mula sa kanyang storage ring. Nang lumitaw ito, itinaas niya ito at mahinahong sinabi, tingnan mo lang. Lumingon si Tsumyaoji, at sa sandaling napadako ang kanyang mga mata sa bulaklak, nanigas ang buo niyang katawan. Napasinghap siya, ito ba ay isang blood flame flower? Kasabay nito, sumugod si Patriarch Su. Nang makita niya ng malinaw ang bulaklak, nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata. Isa nga itong blood flame flower. Dahil dito, mapipigilan na ang malamig na enerhiya sa katawan ng anak ko. Ligtas na sa wakas si Myoji. Matikas na tumayo si Ifan, puno ng kumpiyansa. Alam niyang panalo na siya. Mahigpit na hinawakan ni Patriarch Su ang kamay ni Ifan. Yifan, hilingin mo ang kahit anong gusto mo. Magbabayad ang aking pamilyang Su ng kahit anong halaga para makuha ang blood flame flower na ito. Bahagyang umiti si Ifan.
Plano ko talagang ibigay ang Blood Flame Flower na ito kay Miaoji bilang sorpresa sa gabi ng aming kasal. Pero mukhang mas gusto ng pamilyang Su ang mga Spirit Stone. Tumango si Patriarch Su nang walang pag-aalinlangan. Naiintindihan ko. Sumasang-ayon ako sa iyong alok. Teka, bago pa siya matapos, humakbang si Lin Bei at pinutol ang kanyang sinasabi. Itinuro niya si Ifan. Isang sorpresa sa gabi ng kasal. Sa pagbibigay mo sa kanya ng Blood Flame Flower, sinusubukan mo bang patayin si Miss Su? Ngumisi si Ifan. Huwag kang magpanggap na eksperto kung wala ka namang alam. Ang Blood Flame Flower ay totoong lason sa mga ordinaryong tao, pero kaya nitong pigilan ang malamig na enerhiya sa loob ng katawan ni Miaoji. Kahit magtambak ka pa ng Spirit Stones na kasing taas ng bundok, hindi mo pa rin magagamot ang isang cold physique. Ako, sa kabilang banda, ay kayang iligtas ang buhay niya. Ano ang maipantatapat mo sa akin? Lumapit si Su Miaoji kay Lin Bei at mahinang sinabi, tama si Ifan. Kung wala ang Blood Flame Flower, mamamatay ako sa edad na 22 kapag nawala ng kontrol ang malamig na enerhiya. Tiningnan ni Ifan si Lin Bei nang may panunuya. Naiintindihan mo na ba ngayon? Sa loob-loob niya, malamig siyang umisi. Hindi mo mabibili ang isang heavenly treasure, tulad ng Blood Flame Flower gaano man karami ang iyong Spirit Stones. Gusto kong makita kung paano agawin ni Lin Bei ang babaeng akin. Tinitigan ni Lin Bei ang bulaklak sandali bago mahinahong nagsalita. Totoo ngang kayang pigilan ng Blood Flame Flower ang isang cold physique. Gayunpaman, ang yang poison nito ay hindi kayang in-neutralize ang malamig na enerhiya. Pansamantala niya lang itong pinipigilan. Parehong puwersa ang patuloy na sisira sa katawan. Maaaring mabuhay ang tao, pero halos wasak na ang kanyang katawan. Pagdating ng panahong iyon, kalimutan mo na ang cultivation. Ang paghawak ng espada ay magiging isang luho na. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Su Miaoji. Hindi ako makakapag-cultivate. Nakatadhana ba akong mahiwalay sa sword daw magpakailanman? Tumingin siya sa kanyang nanginginig na mga kamay. Kung hindi ko na mahahawakan pa ang espada sa buong buhay ko, mas gugustuhin ko pang hindi na mabuhay. Nagmamadaling lumapit si Patriarch Su sa tabi niya, may pag-aalala sa kanyang boses. Anak, huwag. Nawala na sa akin ang iyong ina. Hinding-hindi kita pwedeng mawala rin. Dahan-dahang ipinatong ni Ifan ang kamay sa balikat ni Su Miaoji. Miaoji, tama ang iyong ama. Ang mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Kahit mawala pa ang iyong cultivation, poprotektahan kita. Pero sa kaloob-looban, nakangiti si Ifan na parang isang demonyo. Mawala ang cultivation niya. Hindi ba't mas maganda yon? Sa ganoong paraan, magiging perpekto siyang cauldron. Labag sa kanyang kalooban, ibinaba ni Su Miaoji ang kanyang ulo. Sumasang-ayon ako. Sa sandaling iyon, biglang humakbang si Lin Bei at inagaw ang bulaklak mula sa kamay ni Ifan. Kalmado niya itong sinuri at sinabing, sinasabi mong mabubuhay siya dahil lang sinabi mo. Hindi pangkaraniwang cold physique ang mayroon si Miss Su. Mayroon siyang congenital cold physique. Mabilis na tumango si Patriarch Su. Tama yan. Totoong ipinanganak ang anak ko na may congenital cold physique. May problema ba? Inagaw pabalik ni Ifan ang bulaklak habang galit na sumisigaw. Tigilan mo ang panggugulo. Nasa akin ang Blood Flame Flower. Anong mayroon ka? Kaya bang magligtas ng tao ng Spirit Stones? Inilagay ni Lin Bei ang kanyang sirang espada sa mesa. Pagkatapos ay kalmado niyang inilatad ang kanyang mga kamay. Ang epektong panggamot ng Blood Flame Flower ay kaya lang supilin ang isang standard cold physique. Sa isang congenital cold physique, hindi magtatagal bago maubos ng tuluyan ang lason. Kapag bumalik ang cold energy, mas kaawa-awa lang ang magiging kamatayan niya. Kalmado siyang nagpatuloy. Upang supilin ang isang congenital cold physique gamit ang Blood Flame Flower, kailangang kumonsumo ng isa halos kada kalahating taon. Kuya, ang lohikal mo namang magsalita. Sigurado naman, nakapaghanda ka na ng sapat para sa pamatagalan. Di ba? Manahimik ka, sigaw ni Ifan. Sa loob-loob niya, sumabog ang kaba. Lentik. Hindi ko talaga naisip yon. Magpapalusot na lang ako rito. Wawasakin ko ang pamilya Lin mamaya. Bahagyang itininala ni Lin Bei ang kanyang ulo. Huwag mong sabihin. Hindi pala talaga alam ni Kuya Yi. Buhay at kamatayan ang nakataya rito. Walang puwang para sa kapabayaan. Galit na itinuro ni Ifan si Lin Bei. Ikaw, isang basura na walang ginawa kundi kumain at matulog, maglalakas loob na turuan ako. Kung ganyan ka kagaling, edi ikaw ang magligtas kay Su Miaoji. Tignan natin kung anong klaseng spirit medicine ang mailalabas mo. Tumango si Lin Bei nang walang pag-aalinlangan. Ang mailigtas si Miss Su, wala na akong mahihiling pa. Tungkol naman sa spirit medicine, kalmado niyang dinukot ang kanyang bulsa. Mayroon na akong bagay na nais ibigay sa kanya. Sa sandaling gumalaw ang kanyang kamay, isang agos ng asul na spiritual energy ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling naramdaman ni Patriarch Su ang aurang iyon, naniga sa gulat ang buong katawan niya. Ito mismo ang pakiramdam kapag sumasabog ang cold physique ni Miaoji. Hindi nagtagal, napalingon din si Miaoji kay Lin Bei, nakatitig sa kanya ng dilat ang mga mata, habang kumakabog ang puso. Ano ang ilalabas niya? Kasabay nito, tuluyang natigilan si Ifan. Nakanganga ang kanyang bibig habang gumagapang ang takot sa kanyang mga mata. Itong agos ng cold energy, nakakakilabot.
Pagkatapos ay kalmadong kinuha ni Lin Bei ang isang kayamanan at itinaas ito para makita ng lahat. Ito ay isang kayamanan na ipinagpalit ko gamit ang isa-0 uri ng Supreme Spirit Medicines. Kahit ang paggamot sa isang congenital cold physique ay hindi problema. Sa loob-loob niya, umiiyak na ng ilog si Lin Bei. Para lang magamot ang sakit mo, patawarin mo na ako sa pagsasabi ng maliit na kasinungalingan. Lahat ng ito ay para mailigtas ang sarili kong buhay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kayamanan kay Su Miaoji at marahang sinabi, "Tutal, si Miss Su ay malapit kong kaibigan sa landas ng espada." Tulalang tinitigan ni Su Miaoji ang kayamanan sa kanyang mga kamay. Ang cold energy sa loob ng katawan ko, nagiging mas maamo. Ito ang unang beses na naramdaman ko ito. Anong klaseng kayamanan ba talaga ang ipinagpalit ni Lin Bei? Tumingala siya sa kanya na antig. "Lin Bei, hindi ko inaasahan na gagawin mo ang lahat ng ito para sa ating pagkakaibigan bilang kapwa-tawista." Isang maningning na ngiti ang namukadkad sa kanyang mukha, ang kanyang mga matay kumikinang sa paghanga. Napakalawak ng isipan. Hindi nakapagtataka na naunawaan mo ang clear sword heart. Idiniin ni Patriarch Su ang kamay sa kanyang noo. "Aking hangal na anak, anong klaseng kapwa-daoista ang isusugal ang buhay para magligtas ng isang tao ng ganito?" Kahit na, labis pa rin siyang nayanig. Ngunit ano ba talaga ang inilabas ni Lin Bei? Mariing tinitigan ni Ifan ang kayamanan sa kamay ni Lin Bei sa kangumisi habang tinuturo siya. "Napakayabang, akala mo ba'y makakapagyabang ka na dahil lang naglabas ka ng kung anong kayamanan na walang sinuman ang nakarinig? Sinong nakakaalam kung iyang bagay na yan ay maganda lang tingnan pero walang silbi?" Mahigpit na hinawakan ni Lin Bei ang kayamanan sa kanyang kamao. "Kahit paano, mas malakas ito kaysa sa iyong blood flame flower." Sa sandaling natapos siyang magsalita, bumulwak palabas ang enerhiya mula sa kayamanan ni Lin Bei. Direkta nitong naapektuhan ang blood flame flower ni Ifan. Yumuko ang tangkay nito. Nanghina ang mga apoy nito. Mabilis na naubos ang sigla nito. Sa harap ng kayamanan ni Lin Bei, mukhang kaawa-awa ang blood flame flower. Nang makita ni Ifan ang kanyang nalantang bulaklak, para bang umalis ang kaluluwa sa kanyang katawan. "Nalanta talaga ang aking blood flame flower." Lintik. Hindi makapagsalita si Patriarch Su, nakanganga ang kanyang bibig. "Teka, ang cold energy na ito ay mas nakahihigit pa sa isang congenital cold physique. Maaari kayang ito ang sukdulang malamig na kayamanan, ang Ice Jade Marrow." Buong pagmamalaking itinaas ni Lin Bei ang kayamanan. "Tama. Ito ay isang sukdulang bagay, ang kayamanan ng hilagang rehiyon, ang Ice Jade Marrow." Hinawakan ni Ifan ang kanyang nalantang bulaklak, ang kanyang mga matay nag-aalab sa galit. "Sinira na naman ng hayop na ito ang mga plano ko. At itong Ice Jade Marrow, ang inilalabas nitong cold energy pa lang ay kayang magpalanta ng isang blood flame flower. Hindi pa ako nakarinig ng ganito kahindi ka panipaniwalang kayamanan." Nag-alinlangan si Patriarch Su at nagtanong, "Ngunit talagang mabisa ba ang Ice Jade Marrow para sa isang congenital cold physique?" Pareho sila ng pinagmulan. Hindi ba't lalo lang nitong palalain ang kondisyon? Kalmadong tiningnan ni Lin Bei ang kayamanan. Kung ang Ice Jade Marrow ay ibibigay sa isang taong may ordinaryong cold physique, ito ay talagang walang pinagkaiba sa lason. Pagkatapos ay inilapit niya ito kay Su Miaoji. Lalong lumakas ang malamig na enerhiya. Pero para sa isang congenital cold physique, pinahihintulutan ng Ice Jade Marrow na ganap na makontrol ang malamig na enerhiya. Nilulutas nito ang problema sa ugat nito at maaari pang mapahusay ang talento ng congenital cold physique. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Su Miaoji. "Kung gayon, hindi na muling sasabog ang aking malamig na enerhiya. Maaari pa nitong palakasin ang aking pangangatawan at pagbutihin ang aking cultivation." Ngumiti si Lin Bei sa labas. Sa loob-loob niya, nagkakalkula na siya. "Hanggat naayos ko ang pangangatawan ni Sun Yaoji, magkakaroon ako ng isang napakalakas na kakapitan para mabuhay at para sa hinaharap. Di ba't mas madali ito kaysa sa mag-cultivate ng mag-isa?" Huminga ng malalim si Patriarch Su. "Lin Bei, maaari bang ilipat ang Ice Jade Marrow na ito sa pamilya Su? Bibigyan kita ng kahit ilang spirit stones ang gusto mo." Bahagyang ngumiti si Lin Bei at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang isang pambihirang yaman na ganito ay hindi mabibili ng spirit stones. Bukod pa rito, sa usapin ng ranggo, ang aking Ice Jade Marrow ay 3 ranggo na mas mataas kaysa sa blood flame flower ni Ifan. "Naiintindihan ko," mahinang sabi ni Patriarch Su. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. "Mga spirit stone, mga makalangit na yaman." Napakalaki ng pagsisikap na ibinigay niya. Mayroon lamang siyang isang bagay na gusto. Pagkatapos, sa isang seryoso, ngunit kakaibang kaswal na tono, ipinahayag niya, "Ibinibigay ko ang aking pahintulot na pakasalan mo ang aking anak na babae." Sa sandaling narinig iyon ni Lin Bei, natigilan siya. Nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Napanganga siya. Halos maglaway na siya habang tila kumikidlat sa paligid niya at bumuhos ang pawis sa kanyang likod. Sa loob-loob niya, sumigaw siya, "Hindi. Gusto ko lang makuha ang loob ng pamilya Su at gamitin sila bilang alas para mabuhay." Paano ito nauwi sa pagpapakasal kay Su Miaoji? Sa kabilang banda, namula ng husto si Su Miaoji habang iminawagayway ang kanyang mga kamay. "Itay, ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Kami ay purong magkaibigan lamang." Ngunit sa kaloob-looban niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Kasal kay Linbei. Masyadong mabilis ito. Kahit man lang magsimula bilang magkasintahan. Bago pa lalong lumala ang sitwasyon, biglang humakbang si Linbei. Sandali. Hindi ako sang-ayon.